Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 52 minutos na nakaligad sa tak ng alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DYFM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted radio network kinakandra ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Martes, Disyembre 12, tuig 2023. Kagkaron sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. 13 dias na lang kagapaskwa na. Sa gihapon ini mo lagari mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hovera. Sa padalakuan kag mga nagapauna karon nga mga balita, provincial government ang magapanguna sa investigasyon angot sa Hamtik tragedy. Samtang ang Department of Social Welfare and Development 6 nakarelease na sa 220,000 sa mga biktima sa bus accident sa probinsya sa Antique. Sa iban pa nga mga balita, himawan flyover buksan na subong adlaw, Senator Franklin Drilon magatambong sa pagkabukas. Nagahilapit nga anniversary sa CPP-NPA ginapreparahan sa Philippine Army. Sa dugang pa nga mga balita, police report sadto minor de edad nga involbado sa robbery homicide ginrelease ang CSWDO or City Social Welfare Development Office bangod sa mando sang korte. Ang creative smart idea wala pa sa gihapon kahatag sa youth sector sang DSWD sang ilan na tipon nga kantidad sa ginpanigayon nga One Ride 2023. Muni madalagkuan mga balita, issues kay impormasyon main sentro karon sa aton sining pagpangalagan sa gihapon diri sa balatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Sa aton sining pagpangalagad mga biyan, mangikaw po naton karon sa live studio ang aton sining winner sa aton sining daily draw sa 1 to Panalo Part 22 promo, si Ma'am Chodora Dakilanya sang Block 22 Lot 20 PHHC Mandurriao. Ma'am Chodora, good morning. Anong hayo ni Ma'am Chodora? Si Duray. Si Duray. Ma'am Duray, maayong aga kag congratulations. Nauyata na sinini mo ang 500 pesos nga cash. Palihog ako isip pa, Ma'am Duray. Isa kagatos. 100 pesos. 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, kag 500 pesos. 500 pesos. Anong kantuan sang 500 pesos nga cash ni Ma'am Duray? Idugangan kapag ini ka dugang entry kag maintenance Maintenance. Ang imo sining proof of purchase cream silk hair conditioner tingala kung ano kanami ginsang buhok nimo, ma'am. Adlaw-adlaw mo ina ginagamit? Pod. Yes, okay. Kag while abot sang 500 pesos nga cash, mayara pagid sang 700 pesos nga balor sang grocery goods na sulod pa sa Orocan nga balde. Anong mahambal ni Ma'am Duray? Ginapasalamatan ko gid ang sponsor sang Bombo nga. Buhay naman no salvo. 1 to Panalo, ma'am. 1 to 1 to Panalo. Panalo sa Bombo. Ang dahaman to ang mga taga Mandurriao nga magpasakop man sila? Ginaagda ko man ang taga Mandurriao nga kung pwede mag-intra man kamo basi kung madagog man kamo pariyo ka na kon. Kag na ano ko lang si Sir nalipat na ko na. Nakulbaan si Ma'am Duray. Nakulbaan ako. Nabalang mo siya kaginasin ko hindi ka magpakulba, ma'am, kay may 500 pesos ka na ginauyatan kag 700 pesos ka balor sang grocery goods. Kulbaan ka pa. Anyway, ma'am, salamat gid kag kabay pa sa Grand Room magpasakop ikaw liwat kay dalag ko pag mga cash prizes ang nagahulat nga premyo sa aton siniya nga mga tagdaog. Basta Radio, Bombo, Star FM, all for you. alright, deriwavit si Ma'am Chodora Duray Dakilanya sang Block 22 Lot 20 PHHC Mandurriao, syudad sang Iloilo. Nagailapit na lang aton sining Grand Draw sa Disyembre 23 na sa aton sining mga kabombo kung maghulog kamo sa inyo sining mga entries sa aton sining mga drop-box centers, no? Tandaan nyo gid, ang week number is from week number 1 to 7. Hindi ka diraya magbutang sang week number nga
late entries or week number 8. Wala sang week late entries kag wala sang week number 8 hasta lang kita sa week number 7. So kung maghulog ka sa imo siniiyang entry, no, damo-damo nga entry, pili ka lang dira mo samti puina sa kuya sa numero 6. Ti week number 6 dira butang. Basta hindi nila maglapaw sa week number 7 sa aton sini magkabumbo. Dalag ko sini nga mga papremyo ang nagaulat iya sa Grand Draw sa palabuton sini nga Sabado nga adlaw, Disyembre 23, tuig 2023. Kanino pang ginaulat mo waswas na dira sa paghimo sa imo sini dugang nga mga entries kay nagahulat nga premyo sa Grand Draw 1 ka milyon ka peso sinuayhan ang panibago sini may katapo sang Bombo Radio Philippines sa Millionaires Club. May guaranteed prizes man kita sa 31 ka mga Bombo Radio kag Star FM stations. Magdaog sang 15,000 pesos first prize, 10,000 second prize, 5,000 pesos naman sa third prize. Kag may ara pang kita iya sang mga regional winners nga magagikan sa National Capital Region, Luzon, Visayas kag Mindanao nga mga daog sang tag 50,000 pesos sa kada isa. Dalag ko sini nga mga cash prizes balaan ko pagkabati mo dalag ko manang imo sini nga mga mata dira para nga dako ang tsansa mo nga magdaog damua ang imo sini nga entries nga ihulog. Detalye sa mga nagapauna kang dalagkuan karon nga mga balita sa Bombo anay sa udto balikan ta pagkatapos ang Bombo Network News. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit na lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa patatas, masamig. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Edition. Araw ngayon ng Martes, Disyembre 12, taong 2023. Mga kabomba at Kister Nation sa ating Christmas countdown, 13 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, itong mga naitatalang aftershocks sa nangyaring 7.4 na lindol o dyan sa bahagi ng Mindanao, umabot na ho sa halos 5,000. Ang Department of National Defense naman dumistansya sa panukalang deklarasyon bilang persona non grata para kay Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Zhilian. Ito namang higit 1.2 billion funds ng Office of the Vice President inilaan sa pagbibigay ng financial aid sa mga mahihirap na Pilipino ay niyan kay Vice President Sara Duterte. Sugarcane farmers dismayado sa pagbagsak ng farm gate price ng asukal. Ito namang mahigit 5 milyon ng mga pasahero inaasang dadagsa sa mga pantalan ngayong Yuletide season. At sa ating international news abangan dahil ang death toll sa Gaza City lumagpas na sa mahigit 8,000 katao. Sa ating sports balita, Pacers agad bumawi sa pagbabalik ng regular season at tinalo naman itong Pistons sa score ng 131-123. At live, nationwide, via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Bakit na ho sa 4,879 ang naitalang aftershock sa Mindanao dahil huyan sa nangyaring 7.4 magnitude na lindol. Sa naturang bilang, 1,202 ho itong platted ng 2 o higit na makina ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Nasa 54 naman ang naramdaman ng mga residente sa mga apektadong lugar.
may lakas itong 1.3 hanggang 6.6 magnitude. Na-detect ang mga ito sa pamamagitan ng Bislig City Station ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Samantala, 6.8 magnitude naman dyan sa Caguait, Surigao del Sur ay nagkaroon ng 2,242 aftershocks. Nasa 568 naman sa mga ito ang na-monitor ng 2 o higit pang pasilidad ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology kung saan 10 ang naramdaman ng mga residente. Samantala, inihayag naman ni dating Senior Associate Justice Antonio Carpio na dapat magtayo ang Pilipinas ng civilian structure gaya ng lighthouse o marine research center sa Ayungin Shoal na nasa loob po yan ng exclusive economic zone ng ating bansa sa gitna ng umiigting na agresibong aksyon ng mga barko ng China sa naturang lugar. Ayon kay Carpio, maituturing na military in nature ang resupply mission ng BRP Sierra Madre sa bahagi ng Ayungin Shoal at nasa labas ng jurisdiksyon ng United Nations Convention of the Law of the Sea. Sinabi pa ng dating Supreme Court Senior Justice na maaaring gamitin ang civilian structure sa pagprotekta sa marine environment sa gitna ng mga napaulat na malawakang coral harvesting ng mga barko ng China. Sakali man na pahintuin ng mga barko ng China ang Philippine vessels ay magdadala ng mga materyales para sa pagbuo o pagtatayo ng lighthouse o marine research center, maaaring dumulog ang Pilipinas sa tribunal dahil mayroon itong jurisdiksyon. Kapag naman military activity, wala anyang jurisdiksyon dito ang tribunal. Ginawa ng dating Supreme Court Senior Associate Justice ang naturang pahayag matapos nga ang insidente ng pambobomba ng tubig at panggigipit o panggigit-git ng barko ng China sa mga barko ng Pilipinas sa kasagsagan po yan ng isinasagawang resupply mission sa bahagi ng Ayungin Shoal noong nakalipas sa Disyembre 10 ng taong kasalukuyan. Sa kaugnay pa rin hong balita, dumestansya naman itong Department of Foreign Affairs dito sa pagbibigay nga ng komento hinggil sa mungkahi na ideklarang persona non grata ang Chinese ambassador dito sa bansa. Ayon sa naturang ahensya, ipauubaya na nila ito sa Department of Foreign Affairs kung itutuloy nila ang deklarasyon kay Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Silian. Ginawa ng ahensya ang pahayag sa pangunguna ni Defense Secretary Gilberto Teodoro sa gitna ito ng nagpapatuloy na pangaharas ng China Coast Guard at Chinese militia vessels sa mga barko ng Philippine Coast Guard at sa mga barko ng mga mangingisdang Pilipino. Kung maalala, nito lamang weekend ay naitala ang sunod-sunod na insidente ng water cannoning dyan sa may bahagi ng Scarborough Shoal at sa may bahagi naman ng Ayungin Shoal. Iginit naman ni Secretary Teodoro na nananatiling malinaw itong direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagtibayin at patatagin ang defense strategy ng ating bansa. Layo nito na masawata ang anumang pagtatangkang gagawin ng bansang China na sirain ang kaayusan at kapayapaan sa nasabing rehiyon. Punto pa ng opisyal na ang West Philippine Sea ay simbolo ng kalayaan at soberanya ng Pilipinas na pangunahing pinagkukunan rin ng mga kabuhayan ng ating mga mangingisdang Pilipino. Nagpahayag din ng pagkondena ang United Kingdom sa mapanganib at agresibong mga taktika ng mga barko ng China laban sa Pilipinas ito nakalipas ng weekend sa bahagi ng West Philippine Sea. Sa isang statement, tinutulan ng United Kingdom ang anumang aksyon na nagdudulot ng tensyon, kabilang ang harassment, unsafe conduct at intimidation tactics na banta sa kapayapaan at estabilidad sa naturang rehiyon. Dapat din anyang tumalima ang China at Pilipinas sa findings ng 2016 arbitral award proceedings na may legal na bisa sa magkabilang panig. Mariin namang tinutulan at kinondena ng Chinese Embassy sa London ang wala umunong basihan ng mga akusasyon ng United Kingdom at hinimok ang Britanya na igalang ang territorial sovereignty at maritime rights at interes sa mga pinagtatalunang karagatan at ititigil din ang pagpapalala pa ng alitan sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Samantala, sa iba pang mga balita, humiling ng temporary restraining order ang long-time voting technology provider ng Pilipinas, ito hong Smartmatic, para pigilan ang Commission on Elections sa pagkakadiskwalipika dito mula sa election procurement.
Ito ay kasunod ho na rin ng paghahain ng petisyon ng naturang kumpanya sa Korte Suprema. Ibinahagi din ni Truth and Transparency Trio member Franklin Yesak ang larawan ng unang pahina nitong petition for certiorari na naghihikayat para ho sa pag-i-issue ng temporary restraining order at writ of preliminary injunction laban ho sa naging desisyon nitong Commission on Elections. Sa kasalukuyan, ayon ho kay Yesak, naghahanda na ang kanilang legal team ng kanilang tugon sa petisyon ho ng naturang kumpanya. Sa panig naman ng Commission on Elections, sinabi ho ni Chairman George Garcia na inaasahan nila ito at handa silang depensahan ang kanilang posisyon at nasa Supreme Court pa rin ang penal na desisyon sa naturang usapin. Nakatakda pa lamang din na matanggap ng naturang poll body ito hong kopya ng isinumiteng petisyon ng Smartmatic dyan ho sa Korte Suprema. Matatandaan na noong nakalipas na buwan, nagpasya ho ang Commission on Elections and Bank na idiskwalipika itong Smartmatic mula sa pagsali sa lahat ng public bidding projects na may kinalaman sa mga halalan sa ating bansa. Ayon sa NBank, maaaring makaapekto sa integridad ng mga halalan sa hinaharap ang hindi pa nare-resolbang mga paratang laban sa naturang kumpanya na may kinalaman ho sa 2016 national elections. Nag-ugat ang desisyon na nagbabawal sa Smartmatic na lumahok sa election procurement mula sa petisyon na inihain ng nasabing individual na dating Department of Information and Communication Technology Undersecretary Eliseo Rio Jr., dating Commission on Elections Commissioner Augusto Lagman at retired Colonel Leonardo Odonio. Sa dagdag pa mga pagbabalita, binigyang diin ni Senator Ronald Bato de la Rosa na tapatan din aniya ng mga armas ng Pilipinas ang mga kagamitang ginagamit ng China doon sa West Philippine Sea. Aminado si de la Rosa na tila nauubusan na tayo ng opsyon o pagpipilian dahil sa ang diplomasyang pamaraan ay hindi naman gumagana sa China. Bukod dito, hindi rin natin kakayanin ang military option lalo na't sa barko pa lamang ay kulang na niya ang Pilipinas. Mungkahin ng senador kung tubig sa tubig ang labanan ay armasan din ng water cannon ang Philippine Coast Guard dahil ganito naman aniya ang ginagawa ng China. At kung laser naman aniya ay dapat ding equipped ng laser ang mga barko ng Philippine Coast Guard. Punto ni De La Rosa, nagiging practical lamang siya sa kung anong pwedeng pantapat sa China at hindi naman maaaring palagi na lamang tayo ang umiiwas para sa sinasabing daga at pusa na nagpapatuloy pa rin yan na pangbubuli ng China doon sa mga barko ng Pilipinas sa bahagi pa rin yan ng West Philippine Sea. Sa pagkakataon ito ay kumuha naman tayo ng mga balita sa labas ng ating himpilan dyan ho sa Senado. Ito hong isinusulong na proteksyon para ho sa tsuper sa pondo naman ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Abay ibinasura ho ng Senado ang 1.6 billion na pondo naman sa PUV Modernization Program. Hindi lamang kulang ay nakakaagrabyado pa ayon sa isang senador. Ang balitang yan ay tinutukan ni Bombo J.C. Galvez. Naalarma si Senate Committee on Public Services Chairperson Grace Poe dahil ibinasura ng Senado ang mga isinusulong na proteksyon para sa mga tsuper sa pondo ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Magugunit ang pinagtibay kahapon ang 2024 national budget kung saan ang nakalang pondo para sa PUV Modernization Program sa susunod na taon ay 1.6 billion pesos. Ang pondong ito ayon kay Poe ay hindi lamang kulang sa plano kung hindi nakakagrabyado pa sa higit na 300,000 tsuper sa bansa. Kabilang sa iginigit ng senadora ang matagal nang ipinangakong route plan sa Department of Transportation na ngayon ay wala pa sa kalahati ang naaprubahan. Taong 2018 pa niya pinapondohan ang paggawa ng ruta pero hanggang ngayon ay 9.5% o 155 lamang sa 1,575 na lokal na pamahalaan ng aprobado. Ngayon anya ay nangangako na naman ang ahensya na may aprobadong ruta para sa kalahati ng bansa sa 2024. Ngunit dahil walang probisyong ito sa budget, aasa na naman ang mga Pilipino sa wala.
Isa rin sa ipinangangamba ni Po ang consolidation ng mga prangkisa ng jeep kung saan nanindigan ng Department of Transportation. Natuloy na ang December 31 na pag-consolidate nito. Itutuloy pa rin anya ng DOTR ang consolidation deadline na kahit mahigit 40% pa sa mga driver ng jeep ang maapektuhan. Hirit ni Po, hindi masisisi ang mga tsuper na takot sumali sa kooperatiba dahil malaki ang pondo na kailangan punan. Wala rin anyang proper training ang Department of Transportation sa pag-manage ng pera at PUV units. Panawagan ni Po na huwag pabayaan ang libu-libong tsuper at operator, gayong hindi naman sapat ang suporta na ibinibigay ng gobyerno para sa kanila. Kakaalarma na makitang hindi naaprubahan ang mga sinusulong nating proteksyon para sa mga drivers sa pondo ng PUV Modernization Program. Nangako rin sa atin na hindi daw phase out ang consolidation. Itinatago lagi ang motibo sa mga technical terms. Pero hindi pa ganon na ang epekto ng deadline, ang mga hindi pa nakakapag-consolidate, matatanggalan ng ruta. Walang ruta, walang prangkisa, walang kabuhayan. Kanino mapupunta ang mga ruta? Baka naman sa mga bagong korporasyon, hindi natin alam kung nagmula nga sa hanay ng mga driver, pinagsasamantalahan na ang mga driver na kapit sa patalim na dahil sa kawalan ng assistance mula sa gobyerno. Itinutuloy pa rin ng DOTR ang consolidation deadline ngayong December 31 kahit mahigit 40% sa mga drivers ang maapektuhan. Hindi mo naman masisisi mga tsuper na takot sumali sa kooperatiba dahil ang laki ng pondong kailangan tapos wala pang training ang DOTR sa pag-manage ng pera at PUV units. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa pagkapatuloy ng ating mga pagbabalita, naghain din ng counter-diplomatic protest ang China laban sa Pilipinas kasunod ng pinakahuling ramming incident na nangyari yan sa West Philippine Sea. Nakasaad sa protesta ng China ang pagbibintang nito sa mga barko ng Pilipinas na umunoy gumawa raw ng intrusyon o pagpasok sa kanilang teritoryo. Kasama na riyan ang umunoy disinformation at ilan pang mga provocative moves na ginagawa nito sa West Philippine Sea. Ayon kay Chinese Ministry of Foreign Affairs spokesperson Mao Ning, kasalanan ng Pilipinas ang pinakahuling insidente sa Bajo de Masinloc at gayon na rin sa Scarborough Shoal o doon po sa Ayungin Shoal na tinatawag nga nilang Renai Jiao. Binigyang diin ni Ning na ang naturang mga lugar ay bahagi ng teritoryo ng China na tinawag na Nansha Kundao. Ang China anya ay may indisputable sovereignty sa naturang lugar. Maalalang naghain ang Department of Foreign Affairs kahapon ng diplomatic protest kasunod ng pinakahuling pambobomba ng mga barko ng China sa mga bangka ng Pilipinas na magasagawa lamang sana ng resupply mission sa bahagi ng West Philippine Sea. Sa naturang insidente ay kasama mismo ang pinuno ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na si General Romeo Bronner Jr. na nakasaksi nga ng personal na pangyayari at mga panggigipit ng China sa naturang pinag-aagawang teritoryo. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, natin nga abot ho sa higit 1.2 billion pesos na pondo ang inilaan umano ng Office of the Vice President para huyan sa paghahatid ng pinansyal na tulong sa mga may hirap na mamayang Pilipino. Ito ho ang naging paliwanag ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte higil sa ginastos ng kanilang tanggapan at kung saan nila ito ginamit itong pondo nga ng Office of the Vice President. Batay sa ulat ng Commission on Audit, aabot ho sa 600,000 ang halaga ng mga binili para sa mga satellite office ng OVP. Sinabi ng komisyon na ito ay nakitaan ng paglabag sa Republic Act 9184 o itong Government Procurement Law. Batay naman sa nilabas na 2023 report ng Office of the Vice President, ipiniliwanag ng bise na ang malaking bahagi ng kanilang pondo ay inilaan para ho sa mga may hirap na Pilipino sa Pilipinas. Sinabi rin nito na ito ay mula ng kanyang pag-upo sa pwesto noong buwan ng Hulyo ng nakaraang taon hanggang buwan ng Oktubre ng taong kasalukuyan. Pagmamalaki pa ni VP Sara na abot sa 107,000 na mga Pilipino ang natulungan ng kanilang opisina. Samantala nakapag-release din ng ang Office of the Vice President
ng higit 130 million pesos bilang ayuda naman sa mga pagpapalibing na pinakikinabangan naman na aabot sa higit 22,400 na mga pamilya. Simula rin aniya nang maitayo ang mga satellite offices ng kanilang tanggapan, maraming mga Pilipino na ang naabutan nila ng kaukulang tulong. Kabilang sa mga satellite office nito ay matatagpuan ho sa may bahagi ng Bacolod City, sa Cebu, Dagupan, Davao, Tacloban, Surigao, Zamboanga, Isabela, gayon din sa mga rehiyon ng Bicol at Bangsamoro. Mayroon din silang extension office dyan ho sa may Lipa City, sa Batangas at dito naman sa Tondo, Maynila. Iginiit ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na hindi pa kinakailangan sa ngayon na muling pagtibayin ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa kabila ito ng magkasunod na insidente ng pangaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Paliwanag ni General Bronner, hindi pa kinakailangan sa ngayon na ma-invoke ang Mutual Defense Treaty ng ating bansa sa Estados Unidos sapagkat ginagawa lamang niya ito sa tuwing nagkakaroon ng armadong pag-atake sa alinmang bansa na kabilang sa naturang kasunduan. Aniya, bagamat nagsagawa ng water cannoning ang China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas, ay hindi naman ito maituturing na armadong pag-atake. Ayon pa sa General, batay sa kanyang personal na karanasan, gumamit ng gray zone tactics ang China na isang non-military na pamamaraan para sa kanilang political objectives. Ngunit ang gawain na ito anya ay itinuturing sa ating bansa na illegal, coercive, aggressive, dangerous at deceptive action. Kung maalala, nitong nakalipas na weekend ay binomba ng China Coast Guard ng water cannon ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na mag-supply lamang sana ng mga kagamitan at mga goods para doon sa mga Pilipinong mangingisda na nasa Baho de Masinloc Shoal. Gayun din ang supply boat ng Pilipinas na Unaiza May 1 na kinalululanan pa mismo ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Bronner sa kanyang personal na pagbisita sa mga tropa ng militar na nakabase po yan sa BRP Sierra Madre doon sa Ayungin Shoal. Sa mga sandaling ito ay kumuha ulit tayo ng mga balita sa labas ng ating himpilan. Ito ho ang sugarcane farmers dismayado sa pagbagsak ho ng farm gate price ng asukal sa bansa. Ang balitang yan ay tinutukan ni Bombo Kelly Cordero. Dismayado ang ilang sugarcane farmers sa pagsadsad ng farm gate price ng asukal. Mula sa 3,200 pesos na presyo ng 50 kilos o isang sako ng asukal noong nakaraang taon, bumagsak ang presyo nito sa 2,500 pesos o nasa 50 pesos per kilo. Ayon kay Manuel Lamata, President ng the United Sugar Producers Federation of the Philippines, lugi ngayon ang mga sugarcane farmers. Sabi ng Sugar Regulatory Administration, kung nasa 50 pesos per kilo ang bentahan ng asukal ngayon sa farm gate price, dapat nasa 77 pesos hanggang 80 pesos lang ang presyo ng puting asukal sa mga palengke. Panawagan ni Administrator Pablo Azcona ng Sugar Regulatory Administration, kinakailangan na ng government intervention kung paano mapapataas ang farm gate prices habang pinapanatili ang mababang retail prices. Nakikita ngayon ng Sugar Regulatory Administration na baka bumaba ang local production ng asukal sa 2024. Mawawalang gana na po yung sugarcane farmer na tumanim ng sugarcane. So then we are now creating another problem for next year. We have to start thinking of government intervention on how to bring the farm gate prices up while keeping or lowering the retail prices po. Pero sa kabila ng pagsadsad ng presyo ng farm gate price ng asukal, nananatili pa ring mahal ang presyo nito sa mga palengke. Sa ngayon, nasa 100 pesos ang per kilo ng asukal sa mga palengke. Paliwanag ng kalihim ng Department of Agriculture na si Secretary Francisco Tio Laurel Jr., may mga isinasagawa na sila ngayong intervention para mabili ang mga asukal sa mataas na farm gate price at maibenta sa mababang presyo sa mga consumer. There's an intervention na gagawin namin with the clearance of the President, which I cleared with the President, wherein we will have some funds that will be used by government GOCC to buy sugar from the farmers at a higher price. Then we will sell it at a lower price kasi somewhere down there's somebody profiteering. Samantala, pagtitibayan pa ng Sugar Regulatory Administration ang inspeksyon sa mga industrial user para malaman kung may mga nang-iipit ng supply ng
asukal. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, inihahanda na ngayon ng Philippine Ports Authority itong lahat ng mga pantalan sa bansa para huyan sa darating na holiday season. Ito ay sa gitna ng inaasahang pagdagsa ng maraming mga pasahero dito sa mga pantalan na magsisiuwi sa kani-kanilang mga lalawigan para magdiwang ng holiday kasama ang kanilang mga kamag-anak. Ayon kay Philippine Ports Authority General Manager J. Daniel Santiago, mula ho sa darating na Disyembre 16 ng taong kasalukuyan ay naasahang magsisimula ho itong pagdagsa ng mga maraming mga biyahero sa mga pantalan na posible pang mabot ng hanggang 5.1 milyon na mga individual. Aniya, ang naturang pagdagsa ng mga pasahero ay inaasahang magtatagal pa hanggang sa buwan ng Enero o itong Enero 15 ng taong 2024, panahon naman ng balik eskwela at trabaho. Sabi ni Santiago, ang anticipated data na ito ay mas mataas kumpara ho sa datos na 4.7 milyon na nauna ng datos na naitala ng mga kinaukulan sa nakalipas na taong 2022. Dahil dito ay mas pinaigting paaniyan nila ngayon itong pagpapatupad ng mga security measures sa lahat ng mga pantalan sa bansa para tiyakin ang mas mabilis at komportableng paglalakbay para sa ating mga kababayan. Kaugnay nito ay natasan na rin ng opisyal ang Port Police Department nito para magsagawa ng regular na pagpapatrol at pag-inspeksyon sa lahat ng mga port facilities, partikular na sa mga entry points para sa mga pasahero at mga kargamento. Matatandaan na una nang itinaas ng Philippine Ports Authority sa red alert status ang lahat ng mga port personnel nito kasunod ng madugong terror bombing dyan ho sa may bahagi ng Mindanao State University sa Marawi City. Kasabay dito ay pinapayuhan din ng mga opisyal ang lahat ng mga pasahero na magsuot ho ng face mask bilang pag-iingat na rin laban sa banta ng pagtaas ng kaso ng walking pneumonia sa ating bansa. Samantala, nagpaabot ng tulong pinansyal ang Anak Kalusugan Party List sa mga pamilya ng bus crash sa Hamtik Antique na ikinamatay po yan ng hindi bababa sa 18 katao. Ayon kay Anak Kalusugan Party List Representative Ray Reyes, naglabas sila ng tig 10,000 pisong medical assistance sa mga pamilya ng 18 nasawi at 11 sugatang pasahero sa aksidenteng nangyari noong Disyembre 5. Ayon sa mga babatas, taos puso silang nakikiramay sa pamilya at mga mahal sa buhay ng mga biktima ng naturang trahedya. Siniguro ng kongresista na handang tumulong ang Anak Kalusugan at masiguro na mananagot ang mga dapat managot sa nasabing insidente. Batay sa mga ulat, mahigit 50 pasahero ang sakay ng bus number 6289 mula sa Iloilo City hanggang sa bayan ng Kulasi sa Antique po yan nang mag-malfunction umano ang brake system ng naturang bus dakong alas 4:30 ng hapon, dahilan po yan para mahulog ito sa bangin. Ang mga nasugatang pasahero ay agad na isinugod sa Angel Salazar Memorial General Hospital sa bahagi po ng San Jose de Buena Vista doon sa Antique. Gayon na rin sa Western Visayas Medical Center at sa Iloilo Mission Hospital. Pinasalamatan din ni Reyes ang pinuno ng Antique at dating alkalde ng bayan ng Valderrama na si Ray Roquero sa kanyang pag-isikap na i-coordinate ang tulong ng Anak Kalusugan. Samantala, umapila naman ang naturang mambabata sa mga motorista na mag-ingat sa pagmamaneho tuwing holiday season. Samantala, alinsunod sa pagdiriwang ho ng ika-18 day campaign to end violence against women mula sa Nobyembre 25 hanggang Disyembre 12, 2023, inatasan ho ng Civil Service Commission ito hong mga ahensya ng gobyerno na paigtingin ang kampanya laban sa sexual harassment sa lugar ng kanilang pagtatrabaho. Ayon kay Civil Service Commission Chairperson Carlo Nograles, naabot sa 22.8% ng mga empleyado sa buong mundo. Ito hong kabilang na ang Pilipinas ang nakaranas ng karahasan at harassment sa trabaho, batay huyan sa pag-aaral na isinagawa ng International Labor Organization, Lloyd Register Foundation at analytics company sa Gallup. Ang pag-aaral ay nagpakita na ang mga kababaihan ay bahagyang mas malamang kaysa sa mga lalaki
na nakararanas ho ng karahasan at panliligalig. Nanawagan siya sa mga ahensya ng pamahalaan na paigtingin ang pagpapatupad ng Civil Service Commission Resolution number 210064 o itong Revised Administrative Disciplinary Rules on Sexual Harassment Cases na nag-aamyenda sa mga probisyon ng 2017 Rules on Administrative Cases in the Civil Service na nauukol sa pagkakasala ng sexual harassment na ginawa ng mga opisyal at empleyado ng gobyerno. Layo ng pag-amyenda at iayon ng mga tuntunin ng naturang ehensya sa mga probisyon ng Republic Act number 11313 o ito hong Safe Spaces Act at Bawal Bastos Law at ang implementing rules and regulations nito. Mariin namang itinanggi ng power distributor na Meralco na hindi sila compliant sa kanilang mga reportorial requirements. Sa isang payag, sinabi ng ahensya o ng kumpanya na walang katotohanan ang mga alegasyong ipinupukol laban sa kanila. Sa katunayan, regular daw silang nagsusumite ng kanilang mga taunang financial at operating reports mula noong taong 2002, isang taon matapos itong mabigyan ng prangkisa noong taong 2001. Binigyang diin din ng Meralco na ang taunang ulat nito ay isang pampublikong dokumento at madaling makuha ng publiko. Sa katunayan, sila ay nagsusumite raw ng parehong report ng Philippine Stock Exchange at gayon na rin ng Securities and Exchange Commission dahil ang kumpanya ay isang pampublikong nakalistang entity at napapailalim sa mga kinakailangang mga corporate reportorial. Muli ring iginiit ng Meralco na mahigpit itong sumusunod sa batas at kumikilos sa loob ng mga hangganan ng prangkisa nito at gayon na rin sa mga lugar na pinaglilingkuran nito. Una nang itinanggi ng naturang kumpanya, partikular ng tagapagsaltanto na si Joe Zaldariaga, na hindi nila kontrolado ang 70% electricity dito sa buong Luzon, na yan po ang patuloy na dinedepensa ngayon ng Meralco pahinggil sa mga aligasyong ipinupukol laban sa kanila. 29 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa iba pang mga balita, bigo pa rin ito hong 786 na mga magsasaka sa YK Ranch sa Palawan na mapakinabangan ang kanilang lupain sa ilalim ho ng Executive Order number 75. Ayon kay grupong kasama TK spokesman Orly Marceliana, partikular na inaabangan nila itong implementasyon ng Executive Order 75 na nilagdaan ng dating Pangulong Duterte noong taong 2019 alinsunod naman sa umiiral na Comprehensive Agrarian Reform Law. Partikular ani ang sakop nito ang malawak na lupain ng pamilya ng Yololoy Saga. Narito ang bahagi ng pahayag ni grupong kasamang TK spokesman Orly Marceliana. Ang panawagan po namin sa Department of Agrarian Reform kay Secretary Conrado Estrella na sana po ay maging patas, sana po ay ipamahagi yung Philippine Agribusiness Corporation sa mga aktual na mga magsasaka na nagbubungkal sapagkat ang problema po dyan ay di po na ipamahagi ng tama yung lupa sa mga magsasaka talaga na nagbungkal simula pa po noong 2009 at ito po ay naibigay na ipamahagi ng DAR sa hindi mga magsasaka at mga outsiders. Magugulitang bago palagdaan ng dating Pangulong Duterte ang Executive Order number 75, nagsagawa na ng inventaryo ang Department of Agrarian Reform sa mga lupang pag-aari ng pamahalaan, kabilang na yan ang 9,000 hektaryang sakop ng Yulo King Ranch sa Busuangas at Coron sa Palawan. Sa pag-upo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ipinagkakatiwala nito kay CARP kay Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III ang pagbibigay ng benepisyo sa mga magsasaka kung saan nangako ang kalihim na paigtingin niya ang paghahanap ng mas marami pang lupang gobyerno na ipamamahagi sa mga magsasakang walang sariling sakahan. Nagtataka rin ang grupong kasama TK kung ano ang pumipigil sa Department of Agrarian Reform na ipamahagi sa 788 ang magsasaka na mga ang itohong 900 na hektarya ng lupang anilay sakop ng YKR Ranch na sinasabing pag-aari ng pamilya ni Department of Environment Natural Resources Secretary Yololoy Saga. Ito ay lalo na 2014 pa nila naglabas na ng desisyon ang Korte Suprema hinggil sa tunay na nagmamayari ng malawak na lupa sa Palawan kung saan malinaw na sinabi ng kataas-taasang hukuman na ito ay sa gobyerno.
Batay sa pinakahuling datos ng Department of Agrarian Reform, may natukoy na silang 52,000 hektarya na angkop na pagtataniman ng mga magsasaka. At ayon ho kay Estrella, muling binuhay ang Department of Agrarian Reform Validation Committee at DVC Secretariat na binuo naman ng technical, legal, survey at administrative experts. Samantala, kumapatay ng mga dagdag pang mga pag-uulat mula sa ating mga kasamahan dahil ang Department of Transportation raw nanindigan na walang extension ang December 31 deadline para sa consolidation ng driver at operator ng public utility jeepneys. Yan ang tinutukan ni Bombo Tropio Anwada Jr. Nanindigan ang Department of Transportation na hanggang December 31 na lang makakabiyahe ang hindi nakapag-consolidate ng mga pampublikong jeeps sa bansa. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista na magsasagawa sila ng pagtitipon para sa mga grupong sumusuporta sa PUV Modernization Program ng gobyerno. Layunin nito na mahikayat ang mga tsuper at operator ng jeep na mag-consolidate at sumapi na sa mga korporasyon o kooperatiba para makatalimas sa programa. Dagdag pa ng kalihim na 2 grupo lamang umano ang kontra sa consolidation. Ito ay ang Piston at Manibela. Yes, tama yun. Tuloy pa rin yung deadline considering na as of today, almost 70% na yung nag-consolidate. In fact, lang budget yung PUP Modernization Program. No? Kung hearing ng Congress, nakikiusap kami doon sa ating mga congressmen and senators na sana ay magkaroon ng budget man lang no? Ng consolidation ay para maging efficient yung ating operations, no? Magkaroon ng tamang dispatching, magkaroon ng tamang even yung parking po ng ating mga sasakyan. Ano? Samantala, ang sentro ng isasagawang kilos protesta ng grupong Piston ay sa Central Luzon, Southern Tagalog at Metro Manila. Ayon naman sa sektor ng transportasyon na sakaling may ipatutupad na transport strike, ay nakahanda pa rin sila na mag-antabay upang serbisyuhan ang mga pasahero. Para sa Bombo Network News, Bombo Tropio Anwada nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Ang saya ng Pasko nang dahil sa'yo. Merry Munchkin, Merry Christmas. Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Happy Holidays from Dunkin, pasalubong ng bayan. Sa pagpapatuloy pa rin ho ng ating mga balita sa oras na ito, nakakolekta na ho ang pamahalaan ng hanggang sa 802 billion pesos mula ho yan sa fuel marking. Ito ay simula ng umpisahan ng ating bansa itong fuel marking program o pangungulekta ng revenue mula sa mga duties and taxes na sinisingil sa mga produktong petrolyo. Ayon sa Bureau of Customs, naitala ng gobyerno ang hanggang sa 70.48 billion liters na produktong langis mula ho yan sa September noong taong 2019 hanggang November 30 ng taong kasalukuyan. Nakakolekta ho ang pamahalaan ng hanggang sa 771.74 billion pesos mula sa mga naturang produkto bilang duties and tax. Batay sa datos ng pamahalaan, aabot sa 126.58 billion pesos ang nakuha mula sa unang taong implementasyon nito at 158.48 billion pesos naman sa ikalawang taon, habang 223.15 billion pesos naman sa ikatlo. Sa ikaapat na taon, umabot sa 234.46 billion pesos ang nakolekta, habang ngayong taon ay umabot pa lamang sa 58.93 billion pesos. Ang fuel marking program ay tinakda ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion Law sa layuning mabawasan at matigil ang smuggling ng mga produktong petrolyo sa ating bansa. Ito ay bahagi rin ng pagnanais ng pamahalaan na mapataas pa itong koleksyon nito sa buwis, lalo na sa mga imported na produkto.
Inaprubahan naman ng National Economic and Development Authority o NEDA ang Renewable Energy Program for the Agriculture and Fisheries Sector bilang pangunahing infrastructure flagship project dito sa ating bansa. Ito ay isa sa mga pangunahing konsepto na binuo ng pamahalaan para mapalugo pa lalo ang fishery at pagsasaka dito sa Pilipinas, kung saan pinagsasama dito ang mga sustainable agricultural practices at mga teknolohiyang nasa ilalim ng renewable energy. Ayon kay Department of Agriculture Bureau of Agricultural and Fisheries Engineering na si Director Ariodir Rico, ang implementasyon na ito ay inaasahang magre-revolutionize sa sektor ng pag-asaka sa bansa sa pamamagitan po yan ng adaptation sa mga praktikal na resulta ng mga research at pang mga teknolohiya. Magisilbihan niya itong blueprint para sa mga epektibong implementasyon sa mga programa ukol sa pag-asaka at maisa sa katuparan ang mga target na magawa mula noong taong 2022 hanggang sa susunod na taon na 2030. Ayon kay Rico na ang bagong aprobang programa na ito ay kaakibat ng National Agricultural and Fisheries Modernization and Industrialization Plan ng pamahalaan. Marami sa mga nakahanay sa naturang programa ay ang mga solar-powered irrigation system, gayon na rin ang wind pump irrigation systems, solar tunnel dryers, biomass, biogas at marami pang iba. Samantala, nagkaisang nagsagawa ho ng peace walk ito mga guro at estudyante ng Mindanao State University dyan ho sa lungsod ng Marawi, ilang linggo matapos ho ang malagim na bombing incident sa Dimaporo Gymnasium sa naturang universidad. Layo nito na ipakita ang pagkakaisa at manawagan ng hustisya sa mga naging biktima ng pagsabog. Batay ho sa datos sa abot sa 4 na individual nga itong naitalang nasawi, habang marami naman itong nasugatan matapos nga ang naturang insidente. Ang naturang peace walk ay pinangunahan ng Supreme Student Government ng Mindanao State University dyan ho sa lungsod ng Marawi. Ito ay bilang tugon na rin sa lumalalang takot ng mga mag-aaral hinggil sa kanilang seguridad sa loob ng universidad at kapayapaan sa nasabing rehiyon. Sa naging mensahe ni Jawawi R. Bagila II, ito hong SSC Prime Minister, binigyan din ito ang kanilang pagtutol naman sa inilabas nga ng memorandum kung saan nakasaad dito itong pagbabalik ng eskwela matapos ang isang linggong pagkansela nito. Ay naman kay Director Attorney Rashid Pande, ang Presidential Management Staff, hindi nila ipinagwawalang bahala ang mga petisyon na inihain ng 14 na colleges ng universidad. Entertainment News. Sa ating pong pagbabalita sa entertainment news, si Kim Shi, hiwalay na nga ba? Yan ang tanong ng mga netizens matapos burahin ni Siam Lim ang mga vlogs at videos ito sa kanyang online platform. Kabilang na ang video niya na kasama niya si Kim Chiu. Ilang buwan na ring umuugong ang balita na hiwalay na ang dalawang magkasintahan, kaya naman mas umingay pa ang issue kung hiwalay na nga ba ang dalawa. 3 videos at 2 shorts na lamang ang natira doon sa channel ni Sian Lim kung saan hindi makikita si Kim Chiu. Nitong Nobyembre lamang na taong kasalukuyan, itinanggi ng aktres na hiwalay na sila ng naturang showbiz boyfriend. Aniya, okay at masaya naman daw sila ng kanyang boyfriend at nag-post din ng saloobin ng aktor tungkol dito nito lamang nagkaraang buwan. Sabi pa ng aktor, maging maingat umano sa mga kumakalat na headline sa social media dahil ang iba raw dito ay walang katotohanan at ginagamit lamang ang kanilang mga makukuhang maraming views. Subalit itong mga nakaraang araw naman ay iniiwasan na ni Kim Chiu ang mga tanong kung sila pa ba o hiwalay na raw sila. Binigyang kulay rin ng mga netizens ang ilang patutsada ni Vice Ganda tungkol sa ex at relationship sa co-host nitong si Kim Chiu sa kanilang noontime show na It's Showtime. Samantala, 2 ang sugatan matapos lamunin ho ng apoy ang higit sa 100 na kabahayan sa Happy Land sa Tondo, Maynila kaninang alas 3 ng madaling araw. Kinilala ang mga biktima na sina Christian Gracio at Jesse Diestro na pawang mga residente sa nasabing lugar. Ang nasabing sunog ay umabot ho ng ika-4 na alarma at idineklara namang fire out ng Bureau of Fire Protection bandang alas 6:57 ng umaga.
Ang mga nasunog na bahay ay gawa sa light materials na siyang nagpabilis ng pagkalat ng naturang apoy. Patuloy pa rin inaalam ng mga otoridad ang naging sanhi ng nasabing sunog. Samantala, giniit ni Senator Sherwin Gatchalian na kailangan ng mga programa sa learning recovery sa gitna yan nang walang naitalang malaking pagbabago sa marka ng mga mag-aaral sa reading, mathematics at science mula noong taong 2018 hanggang taong 2022. Ayon po sa Senador, kailangan ding suportahan ng mga guro sa pamamagitan niya ng pagkataguyod sa kanilang kapakanan at suporta sa mga mag-aaral sa kanilang pagkatuto. Lumabas sa index ng teacher support na mas mataas ang suportang ibinigay ng mga Pilipinong guro sa kanilang mga mag-aaral kaysa sa average na itala ng mga bansang kasapi ng Organization for Economic Cooperation and Development. Sa isinagawa namang forum ukol sa naturang resulta ng PISA 2022, binigyan diin ng Department of Education Undersecretary Gina Gonong na mas mataas ng 17 hanggang 27 puntos ang marka ng mga mag-aaral na may gurong suportado ng kanilang pag-aaral. Sa pinakahuling PISA, lumabas na 8 sa 10 mag-aaral ang nag-ulat na patuloy ang mga guro sa pagtuturo hanggang sa matutunan nila ang mga aralin. Tinutulungan din nila ang mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral na meron pong puntos na 81% at nasa 81% din ng mga nagbibigay ng karagdagang tulong kung kinakailangan. Nagpapakita rin ng interes na pagkatutos ng mga mag-aaral ay pumalo po sa markang 79%. Inihain kamakailan ng Gatchalian ang revised Magna Carta for Public School Teachers o yan po yung tinatawag na Senate Bill number 2493 na layong amyendahan ng 57 taong Magna Carta for Public School Teachers o yan po yung Republic Act number 4670. Sa pagkakataong ito ay bigyan natin ng daan ang mga provincial report na nakalap ng Bombo Radio Philippines. Ito hong si Department of Transportation Secretary Jaime Bautista ay inutusan ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board na tiyakin na sumusunod sa tamang maintenance program ang Valyacar Transit Incorporated matapos malaglag sa bangin ang kanilang bus na ikinamatay ng 19 na katao. Ang balitang yan ay tinitukan ng Bombo Radio Iloilo. Inutusan ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board na tiyakin na sumusunod ang mga bus company sa tamang proseso sa maintenance program. Ito ay kasunod ng nangyaring aksidente kung saan nalaglag sa bangina ang series bus sa Barangay Igbukagay, Hamtik Antique na kinamatay ng 19 na katao. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Bautista, sinabi nito na may programa ang ahensya na nagsasagawa ng roadworthiness inspection ng mga sasakyan bago mairehistro. Ayon kay Bautista, mas mapapangalagaan ang mga motorista at pedestrian kung mahigpit ang inspection standards. Anya, nawala ng preno ang series bus na pagmamayari ng Valyacar Transit Incorporated na maagapan sana kung naisagawa ng maayos ang roadworthiness sa sasakyan. Iminungkahi rin ng kalihim sa mga kumpanya na tiyakin na hindi lasing at hindi gumagamit ng droga ang mga driver bago magmaneho ng sasakyan. So we have requested LTFRB to also see to it that the bus companies are implementing the right maintenance program for all their buses. What happened in a few days ago about that accident in Antique is that there was a problem with the brake of one of the buses. Si Transportation Secretary Jaime Bautista. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Christian Hetchanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita, ito Police Regional Office 7 inilatag na. Ito mga security preparation para sa Misa de Gallo at nalalapit na Fiesta Senior. Ang balitang yan ay tinutukan ng Star FM Cebu.
Inilatag na ng Police Regional Office 7 ang paghahanda sa seguridad para sa Misa de Gallo at sa nalalapit na Fiesta Senior. Inihayag ni Police Regional Office 7 spokesperson Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare na lilikha ng isang team para magsagawa ng mga inspeksyon at para matiyak na ang mga plano sa seguridad ay nasusunod. Nauna na rin nagsimulang magsagawa ng inspeksyon sa mga pangunahing simbahan itong lungsod ng Cebu si Police Regional Office 7 Director Police Brigadier General Anthony Abirin. Sinabi pa ni Pilar na magsasagawa ng serye ng inspeksyon si Abirin hanggang sa sinulog sa susunod na taon upang matiyak ang nararapat na hakbang sa seguridad sa bawat aktibidad sa buong pagdiriwang. Dagdag pa, wala naman umanong na-monitor ang pulisya dito na bantasan na lalapit na malalaking kaganapan sa Cebu, gayunpaman hindi pa rin umano sila dapat magpakampante. Samantala, ibininyag ni Pelare na aabot sa mahigit 6,000 tauhan ng pulisya sa rehiyon ang ipapakalat kasabay ng pagsisimula ng Misa de Gallo. Maliban pa sa simbahan, magpapakalat din ng mga pulis sa mga terminals, malls, tourist destinations at iba pang tinukoy na mga lugar. Pinagbabasihan pa nila dito ang isinagawang inventory kung ano ang mga krimen at mga isyu na naitala noong nakaraang taon. Mga places of religious worship in anticipation of the Misa de Gallo. Terminals, of course, malls, tourist destinations, and all other identified areas. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nagulat para sa number 1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Ang presyo naman ng kada kilo ng kamatis at tuwambok sa Baguio, Nueva Vizcaya, bumagsak pa sa 3 piso. Yan ang pag-uulat ng Bombo Radio Kawayan. Bumagsak pa sa 3 piso ang kada kilo ng kamatis at tumbok sa Baguio, Nueva Vizcaya. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Sangguniang Bayan Member Ferdinand Balagsan ng Bayan ng Baguio, sinabi niya na talagang mababa na ngayon ang presyo ng kamatis at iba pang gulay sa kanilang bayan. Ang ibang magsasaka ay mas pinipili na lang na itapon ang kanilang produkto dahil hindi na nabebenta sa dami ng supply. Anya nagkasabay-sabay ang pag-aani ng mga magsasaka kaya dagsaan ang supply sa Nueva Vizcaya Agricultural Terminal o NVAT. Hindi lamang anya sa kanilang bayan nang gagaling ang mga gulay dahil may mga nagmumula pa sa lalawigan ng Ifugao. Ayon kay SB Member Balagsa, kakabigay lamang ng pamahalang lokal ang mga seedlings ng kamatis sa mga apektadong magsasaka sa mga nagdaang kalamidad at tiniyak din ito ang pagbibigay ng tulong sa mga magsasaka lalo na ang mga nagtatanim ng kamatis sa tumbok. Ilang beses na rin nilang naranasan ang ganitong sitwasyon na epekto ng sabay-sabay na pagtatanim ng mga magsasaka. Ayon kay SB Member Balagsa, magandang presyo na ang 20 pesos bawat kilo ng nasabing mga produkto upang maibalik lamang ang puhunan ng mga magsasaka. Mababa talaga ang presyo ng ating kamatis. Hindi naman kamatis, mga ibang tanim like wumbok, mababa talaga yung presyo. Ngayong update is 3 to 5 ata yung presyo ng kamatis at saka bumbok ngayon. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Kawayan, ako si Bombo Lani Velasco para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radyo, Bombo! 10 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo International News. Mas lalo pang nadadagdagan ang bilang ng mga nasasawi ng mga individual sa nagpapatuloy na kaguluhan ngayon sa pagitan ng Israeli Defense Forces at militanteng grupong Hamas. Ito ay mula pa noong sumiklab ang naturang kaguluhan at sigalot sa pagitan ng dalawang panig noong nagsimulang umatake ang Hamas militants sa ilang bahagi ng Israel noong Oktubre 7 ng tuong kasalukuyan. Batay sa pinakuling datos na naitala ng mga kinaukulan, umakyat na sa mahigit 18,000 ang bilang ng death toll at ng mga naitala sa kaugnay po yan sa nasabing gera. Mula sa naturang bilang, aabot sa mahigit 18,200 ang pawang mga Palestinian na kinabibilangan ng mga kababaihan at mga kabataan na nasawi. Habang tinatayang aabot naman sa mahigit kumulang 104 ng mga Israeli soldiers ang napaslang sa naturang pagkikipaglaban. Kung maalala, bukod sa mga napatay ay kasalukuyan pa rin nasa 137 ng mga natitirang bihag ang hawak ngayon ng Hamas militants na hindi nila pakakawalan hanggat hindi na ibibigay ng Israel ang lahat ng kanilang mga demand na may kaugnayan naman yan sa pagkapalaya sa mas maraming Palestinian prisoners. Bombo Sports News.
Sa ating sports update, abay nahalal ho bilang bagong presidente ng Philippine Tennis Association itong alkalde ng Parañaque City na si Mayor Eric Olivares. Ito ho ay kasunod ng halalang pinangunahan naman ng International Tennis Federation sa ilalim ho ng superbisyon ng Philippine Olympic Committee. Kasabay ni Mayor Olivares ay ang pagkakapili pa rin sa bubuo ng PhilTA Board of Trustees. Ang mga bagong pinuno ay mahalaga upang tuluyan ng matanggal itong suspensyon na inilatag sa naturang sports organization na inabot na rin ng halos 3 taon. Ang tanging gawain na lamang dito ng Philippine Olympic Committee ay ang i-report sa International Tennis Federation na naging matagumpay ang halalan upang maikonsidera nito ang opisyal na pagtanggal sa naturang suspensyon. Sa naturang pagpupulong, umabot ho sa 158 tennis club mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ang nakibahagi at agad namang naging miyembro ng naturang organisasyon. Ikinatuwa naman ni POC President Abraham Bambol Tolentino ito hong naging resulta ng naturang halalan na kung saan nga nagresulta sa pagkakahalal nitong mayor ng naturang lungsod. Naniniwala si Tolentino na sa pamamagitan ng pagbuhay sa PhilTA ay mabibigyang pokus itong pamahalaan, itong mga atleta ng ating bansa na may hilig naman sa paglalaro ng tennis. Sa iba pang sports update, ito namang team ni Filipino boxing champion Marlon Tapales idinaan sa Bombo Radyo ito hong hiling na suporta at dasal para sa matagumpay na laban kay Naoya Inoue sa darating na Disyembre 26. Ang balitang yan ay tinutukan ng Bombo Radio Jensen. Maaring 1 linggo na lamang ang pananatili ni Filipino boxing champion Marlon Tapales sa Baguio City para sa training sa Super Bantamweight Title Unification Fight laban kay Naoya Inoue sa darating na December 26. Sinabi ng kanyang head coach na si Ernel Fontanilla na ang ilang linggo na natitira bago ang laban ay ilalaan para rin sa sparring session kay Vincent Astrolabio, Pete Apolinar at maging kay Kevin Asiniero. Pagtitiyak nito na nasa kondisyon at handa na si Tapales sa parating na laban. Sa December 19, ang biyahe nila patungong Japan. Muling iginiit na kahit underdog sila, ay gagawin pa rin ang lahat para manalo kontra sa Japanese boxing champion. Nanawagan naman si Fontanilla ng suporta at dasal ng lahat para kay Tapales sa laban ito sa December 26, doon gaganapin sa Tokyo, Japan. Ay mga nakikinig sa Radyo Bombo, Jensen. Suportahan po natin ang Marlon Tapales sa kanyang parating na laban ngayong December 26. Pagdasal po natin na mag-successful po tayo dito sa laban na to. Kasi ito, nag-iensayo kami. Nandito, pinagsisikapan naming manalo sa laban na to. Alam, porsigido kaming ipanalo ang laban na to para sa inyong lahat, sa lahat ng mga Pilipinong supporters ni Marlon. Yan ang ulat mula rito sa impilan ng Bombo Radio Jensen. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Levi De Leon. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang sports balita, agad na bumawi ito hong Indiana Pacer sa pagbabalik ng regular season games. Kasunod ho ng finals ng kauna-unahang National Basketball Association in season tournament. Maalalang tinalo ho ng Lakers, eto hong Pacers, sa kauna-unahang NBA, the National Basketball Association Cup, na sa score na 123 hanggang 109. Sa pagbabalik naman ng regular season games ngayong araw, Disyembre 12, abay agad ho na nagposte ng panalo itong Pacers at tinalo ang kulelat na Piston sa score na 131 to 123. Nanguna sa panalo ng Pacer, eto hong bench player na si Benedict Maturin
na mayroong 30 points, 7 assists at 7 rebounds, habang 23 points at 7 rebounds naman ang naging ambag ng sentrong si Miles Turner. Hindi rin nagpahuli ang batang point guard na si Tyrese Halliburton na gumawa naman ng 14 na puntos at 15 assist. Sa panig ng Piston, hindi pa rin umubra ang kanilang play sa kabila ng 6 na players nitong nakagawa ng double-digit scores sa panguna ni Cade Cunningham na mayroong 23 puntos. Sa iba pang mga balita, inaasahan ho ng Department of Agriculture na makakarecover ho itong sektor naman ng pagsasaka sa kabuuan ng ika-4 na quarter ng taong kasalukuyan. Ito ay kasunod na rin ng bumubuting kalagayan ng sektor ng pagsasaka sa huling bahagi ng taong ito. O narito ay iniulat ho ng Philippine Statistic Authority. Ito hong naging pagbaba ng produksyon sa agrikultura sa buong bansa sa ikatlong quarter dahil sa mababang produksyon sa mga pananim at maging sa mga fishery products. Sa katunayan, sa unang 9 na buwan ng taon ay halos pumantay lamang sa agriculture production noong taong 2018 ang naitalang produksyon sa naturang panahon. Ayon kay Department of Agriculture Assistant Secretary for Operation Arnel de Mesa, inaasa ng ehensya ang pagtaas muli ng produksyon sa iba't ibang mga industriya sa sektor ng pagsasaka ngayong quarter, lalo na kung walang malaking sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Samantala, kaugnay nito ay hinimok din ang publiko na makibahagi sa pagnanais ng Department of Agriculture na mapataas lagi ang produksyon upang mapatatag naman o palalo itong food security sa ating bansa. Mga kabomba at Kister Nation, narito pong Orasio Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing. Mga kabomba at Kister Nation, muli sa ating pong Christmas Countdown. 13 days to go bagong araw ng Pasko. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, impunto launa na sa hapon. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa udto sa gyapon ko primo Bombo Chama Blanco Hover kagkaron sa aton sa linya Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. 13 minutos na lang, kagapaskwa na. Sa panugod sa Bombo Aray sa udto, good news kita kay may winner. 1, 2,
Ito na ang isang nanalo ng 500 pesos in cash at kit pack ngayong araw. Inawyatan natin sa Sinimatinion second daily draw winner sa 1-2 Panalo Part 22 promo sa Bombo Radio kag Star FM taga Libong Kugon, Zaraga, Iloilo. Iya sining proof of purchase Orocan sticker. Congratulations Roseni Villanueva. Roseni Villanueva sang Libong Kugon, Zaraga, Iloilo. Ginlawag ikaw ni Bombo Cham. 1 minuto na kaligad sa takna sining alauna. May anom ikaw ka oras sa pag-claim sa imo sining premyo nga nagahulat na diri sa imo sa istasyon sa Bombo Radio. 500 pesos ka cash plus 500 or 700 pesos nga balor sa grocery goods na sulod pa sa Orocan nga Balde. Ang premyo nagahulat na diri sa imo Rosini Villanueva gani magdalikat na kag i-claim ang imo sining premyo. Si Rosini Villanueva ang naggamit sa Orocan sticker nga proof of purchase. Congratulations! 1 minuto na kaligad sa takna sini nga launa manging kaupod naton sa Sinimatinion si Governor Rodora Dodod Cadiao, ang gobernador sa probinsya kang Antique Gov, si Bombo Cham ni live ikaw sa Bombo Anay Saud. Good afternoon. Med nga hapon Bombo Cham kag med nga hapon Bombo. Then maakon sa nagapamati kaninyo halin dyan sa probinsya kang Antique. All right, yes, Gov. Bombo Cham. Yes, Gov. Kumusta na karon? What's the latest sa sining hamtik tragedy makasulubo man kinadugangan pagid sa isang gimawian sa kabuhi. But sa provincial government karon sa Antique, anong lihok ang ginahimo naton Governor Cadiao, ma'am? Well, ang una, siyempre we have to we have to ask the bus company to subtend ng daandang responsibilidad. And I was reported that they already gave 400,000 sa lahat nga na pasyente sa may Iloilo. Tapos nagbigay din daw sila ng 50,000 sa Matyan Digas Antique. Now, ang provincial government extended also some financial assistance kag bagas. Ang pinasilang natin ang tanang anggulo, Bombo Cham. Kay we do not only pinpoint at the driver, the mechanical problem of the bus, and the road design. Dapat yan, once and for all, let us find out what is wrong. Kasi kung pilmi lang natin kung nga duro nagkarulog dyan nga masrakyan, turo natin nga luan kang brakes. Ba't ang dami na mamatay? Pwede naman wala ng brakes sa patag, ni matay ra, dibla? So I was thinking na aside from the fact that we are blaming, ako initial because the investigation is going on. I have asked the NBI Antique and our regional and our provincial director to conduct its own investigation. The company wanted to retrieve the wreckage, but I told them, do not surrender because we will make our own investigation. So, karon ang wreckage di pasamon. The Dashcam Gov. Unfortunately, they were the ones who secured it on the second day of the tragedy. And according to them, narangga ko ng dashcam, pati ang memory card. But I still ask PD Colonel Abran, our provincial director, to request from the company to surrender to us the dashcam. And even if they say na rangga man siya o hindi, isurrender na sa atin para sa investigation natin sa Antique. I don't know what has happened kung na-retrieve niya. Ngayon, ang akita na nga silang anggulo, siyempre, I'm sure there is a negligence on the part of, it's an accident. Nobody wants it to happen, di ba, Bombo Cham? Yes. Pero Dani, ang company, kay pangaluwanan nila yan, kagduro dyan nag-aksidente nga mga series bus Digas Antique, they should look into the viability of their units. Pas kara, ang dashcam ra made in China siguro yan, kaya nung na-impact, narangka. Bakit sa aeroplano, kapag nabisan nga na masunog nga aeroplano, kag ma-crash ng aeroplano, buhi man ang black box, bakit hindi natin magawasan sa kanilang dashcam yan? Second, bakit hindi natin tingnan yung anggulo na maybe the drivers are overworked. And what about the design of the road might be ill-designed. So, ako, lahat yan titingnan natin. I went personally to Secretary Bunoan of DPWH kasi dito kasi sa Antique,
Ilang beses na yan na aksidente dyan. I presented to Secretary Bueno on the history of that killer route. And as far back as 1959, may JL truck na nahulog dyan. Same spot. Okay. Kag may napatay nga 3. May Family Express nga napatay, nahulog man dyan. May 25, 1986. 23 died. May dyan mga Santa Cera as far as 1960. Nahulog. Duro man nagkramatay. May mga delivery trucks. May mga motosiklo. May mga private cars. May mga cement na may truck na gadara ng semento, nahulog man ang kanilang mga helper na patay. If indeed the bus is faulty, bakit ang dami na namatay doon sa lugar na yon na hindi lang yung Ceres? Yes. So sabi ko kay Secretary, will you please read the history of this road we call the Killer Curve diyan sa Barangay Bukagay? Because your the regional director and the district engineer here in Antique, they do not know the history of that road. So pinakita ko sa kanya. Na sabi ko, binabasa niya na, my God, ang dami na palang nahulog dyan. Precisely. And what is the DPWH doing about it? Batangan lang nila kang guard, cement guard, na batangan nila kang iron drills, expand ang road, which they did itong huli, but it did not prevent the bus from plunging into the ravine. So kung ko, Secretary, siguro tinanan natin talaga ang design ng road na kasi hindi lang naman Ceres bus ang nahuhulog dyan eh. Ito marami na nung binabasa niya, na-shock siya eh. Meron pa dito yung nahulog na bus na bumutok dahil may LPG tank at naluto lahat ng pasahero. Same spot So as far back as 1959, as Secretary, marami na aksidente dyan. When are we going to stop and look at the design of the road? It might be faulty. So pinakita ko sa kanya yung road from above. Nag-curve man gali, mapados-dos. Ano yung ang truck kanis babaw kang bukid. Tapos panaog rin, dasig. Tapos maliko. Likoon pa. Likoon pa sa kanan, liliko ka naman sa kaliwa. So medyo kun ang imong sakyan medyo malam rin pag hina ang brakes, hindi talaga makaka-hold yun kapag pababa na. Mabatsyagid. Kung bago ang driver, hindi din niya alam yung ganyan. Kung nauran, hindi din alam ng mahirapan din ang driver. Kung gabi, lalong mahirapan. Sabi ko, kailan natin i-correct yan? Kung lagi na lang, lagyan ng signages, lagyan ng cement concrete barrier, lagyan na lang ninyo ng iron bars at road widening. Kailangan gagawa tayo ng alternate route. Sabi niya, anong gusto niyo, Gob? Sabi sa akin ni Secretary. Sabi ko, Secretary, I would like to propose that portion of the road that is curving, i-condemn na at abandon na. Let the spirits of those who died there rest in peace. Gumawa naman po tayo ng alternate route kasi pinakita ko sa kanya, 145 meters lang naman aayusin nyo. Hindi naman siguro mahal to kung mag-aab-ab tayo ng bukid para ilagay natin yung kalye sa gitna. So, i-straighten, tadlungon, Gov, amo na ang initial nga plano, ang dira sa Killer Curve? Tadlungan. Sabi ko, even if we have to open up the mountain para sa tanga, diyan maagi ang mga sakyan, sabi ka. So tinawag niya si Undersecretary Robert Bernardo ba yun ng DPWH the whole of Central Office Philippines. And Assistant Secretary Nery Bueno. Dati RD natin diyan sa may DPWH si Nery Bueno. Yes. And she said, I know Governor Cadiao. Sabi ko, pinopose ko na ito sa RD6 ng Regional Development Council ako na budgetan nito. But it seems like the priority was not sa priority ng DBM. Ngayon, may nahulog na, 19 na ngayon na mamatay, sabi niya. Sabi niya, okay, papadala ko dyan si Undersecretary Robert Bernardo at ating mga engineers at pag-aralan ng gusto yung proposal mo. Yun lang po, gusto ko sana i-condemn na yan.
nandun na yung part of that road para makapahuway ng mga spirito dyan. Kung mga tao dito sa may barangay, magutun mo sa Ibukagay, riit niyang kragov, riit. Okay. For now, Gov, magluwasabi nga tinaplastar mo na to ang proposal to condemn ang inang portion sang nga ginatawag or ginbansawagan nga killer curve. For now, ano pa ginangaton sini nga mga priority regarding this matter sa sining issue nga ti mahatagan naton sa nagakigo sini nga solusyon? Well, wala talagang solusyon dyan, kundi hindi na nato papadaagyan to ang mga series bus at saka mga heavy trucks. Kasi kung mahina ang brakes, pagpadaos-dos yun, hindi talaga makakontrol, lalo pag mabigat ang bitbit mo. May may truck kang puno gasolina, puro kang semento o puno kang construction materials. Pag abot digyan sa padaos-dos na ra, hindi ka control ang brakes mo kung mahina ang bus mo. So hindi anas na mag-agi digyan ang mga heavy trucks kag ang series bus. May alternate dyan, bumutyam sa may coastal road, but you have to add 45 minutes of travel time, medyo malayo. Ito ka sa Dalo, maagi. Maagi ka sa pag-abot sa Tiolas, may nagaway dyan. Diyan ka sa left side, maagi. Left sa Tiolas. Ngayon, mga light vehicles ng gaagi dito with the assistance of the barangays who are stationed there to inform that please check your brakes before kayo umawit. So yun lang, tapos binalik yata, I heard binalik nila yung nasira na cement barrier. Daw mga mong ang nabangga ko na lang gagid. Some signages are being put up there already. Alright. On the matter naman, Gov, sa ginkuha sang company gali, no, sa Vallecar Transit, on the second day, ang dashcam, you made mention kagina nga nagbando ka na sa kay provincial director nga ikuhaon dito ang dashcam para iyang maimbestigaran dugang sa ngaton sa otoridad dira sa probinsya sang Antique. Ano na karon ang latest tuhoy sina dira, Gov? Ni PD pag maguton man na kung is the NBI cooperating with us in our investigation. So I will know kung ano na ang mga liyak. Basta ang alam ko, for now, the bus is taking care of all the patients in Iloilo, and they have already sent money to those who have died, and they would like to conduct their investigation using the wreckage of the bus. Pero ganyan kumuwara pa kananda, so they have to wait for us till we are finished kasi, Bombocham, I expect this to be a long litigation, nali magkasuhay blahaw. Bulig ko lang man dyan sa mga yung namatyan para to do justice to their loved ones. Nga, we'll conduct our own fair and impartial investigation to really find out who is at fault and what is at fault. Pero initially, Gov, ang nakalabot sa ibong information, guba, ranggas ang dashcam sang bus? Nakita ko ginpicturean nila na yung dashcam, UP, parang inano mo na yung flashlight na parang inano mo. Tapos sinano ko saan na yung memory card. Sabi na, sira na rin ang memory card, sabi nila. Pero sa sa cellphone nila pinakita sa akin na sira-sira na nga. Sabi ko, sorry nyo muna sa akin. Tapos sabi niya, kaya sinabihan ko si RD na, i-retrieve mo muna. Sabi niya, sira na whether sira or not, paki-retrieve na lang. Amo na yung mando mo, Gov? Oo, Alright. Sige. Gov, thank you so much for sharing us your time diri sa Bumbuan ay Soto. Good afternoon. Salamat, Gid. Okay. Dari wavit si Governor Rodora Dodon na Kajao. So, tanan sini nga mga faktor kung nga nagaluntad inang trahedya sa Disyembre 5 dila sa may barangay Ibukagay ang ginakonsiderar karon sang provincial government sang probinsya kang Antique sa ila sini nga investigasyon. Now, unfortunately, kag ginapanigban man gani kita mismo no naglibog ba na ulot pati ang memory card na guba. Sa aton sini makabumbo. Pati memory card sa dashcam na guba. Kuno as per information, impakita man gani kuno sa cellphone through images sa kay Governor Dodon Kajao, but hambal ya sa gobernador sa niya ibalik lang sa amon kay lang taon ginanamon ugaling Vanuatu ang order butang naton abi subong or kagapon, but after 2 days sang tragedy nakuha na niya sang Vallecar Transit sang company ang nasambit sining dashcam kag gindeklarar nila nga guba.
tining dashcam sa aton sini nga mga kabumbo mo ning isa sa mga importante sini nga bagay nga una gid nga gina-retrieve so that mahibaluan kung ano ang natabo, anong nanging sitwasyon. Kung bala may krimen nga natabo or for example rather, may krimen nga natabo or katulad sini, trahedya, disgrasya nga natabo. Hambagan ni Gov Dodod sila niya ang investigasyon naton iya para nga makita naton kung ano ang mga mambal naton abiti kakulangan or diferensya nga nagluntad siya sa disgrasya, nga nagresulta iya karon sa disgrasya. Ti kadamo to sa mga faktor nga gin-consider ni Gov Dodod. Ang roadworthiness, ang bus, ang driver ba si overwork, may ara sang mechanical error, and of course, ang ginalantaw sini pinakadako nga factor diri amo iya ining killer curve dira sa may barangay Bukagay. Nga since time immemorial sa aton sini nga mga kabombo, madamo na dira sa mga nagkaladisgrasya, same spot, damo nagkalamatay. Tiging pakigbahin man diri sang gobernadora nga gindangop yan ini sa kay DPWH Secretary Manny Buruan kag ginsugo ni Secretary Manny Buruan si Assistant Secretary or Undersecretary Bernardo nga kantuan ining lugar kag magpatigayon sa feasibility studies kay ang proposal ni Gov Kajao nga kihadan ang i-condemn ining killer curve kag kiharan ang bukid sa aton sinimatag palamati dira sa may barangay Bukagay para iya nga mangin diretso or hindi siya tama kalikuon. Ang subong pagid nga ginapatigayon dira sa banwa sang Hamtik Antique ginpostingan na sang mga barangay official dira to serve as guide para sa mga motorista apang gindumili sa gyapon ang mga dalagko sini nga mga salakyan katulad abi iya sa mga bus or the series bus, ang mga heavy mga dalagko, mga trucks na 10-wheelers, 6-wheelers, 8-wheelers. Dito na kuno nay kamos dalo magi, dito kamos chulas paglabot yung chulas na bla. Kunti nagapaway na damo. Ang patuo iya amo nang pasaka kas bukid. Ang panalom ti dito kaya magi sa anong ganing tawag sinadra nila sa una, ang Tobias Fournier dao, correct me if I'm wrong, do dira na dira sa aton sini nga mga tagpalamati. Ang Aninii, Aninii area, para paidalom. Kung dira ka magagi sa idalom, additional 45 minutes ang imo siniyang oras sa pag-travel agud nga makalabot ikaw sa San Jose de Buenavista nga mo karon ng sentro sang probinsya kang Antique. There was a time nga ni Ninoy Dante nga tiga padulong man kita nga puli-puli man kita tus probinsya kang Antique mo, sa aton sinimak Bumbo. Ti pag kadto to pagpauli ko to ambal ko sa kilala ko nga naga-drive sang salakyan lingkod diri lang tas dalo maagi. Dili lang tas dalo magi, bisan malawig-lawigan kita pero ti tro tadlong-tadlongon kimla mo. Bumbomel galingin ulo ko sa liko-liko bla Ninoy Dante sa liko-liko. Likoon di man. Galingin ang ulo ko, mas ginapili ko pag ganing it's either ma-jet plane ko o ma-chopper ko eh. Blabosan to sa unang atsimpo tito medyo ang ato na lang ang manggad ko hindi pa ginamuna kadamo na pero subong tinag manggara naging ko muna nga nakabil kita sang jet and chopper parte na hindi agin na pa yum talaga mo pero amo sila dira banwa kung dito ka sa babaw sa bukid magagi medyo madali-dali na to ya siguro makuha mo isa ka oras kag tunga Iloilo City to San Jose de Buenavista mga 1 hour 30 minutes sa ano ganina sa mga van bala damo sinang kada sigon sa ila sini nga nga biyahe kay ti diretso pero kung mag-series ka or mag-bus ka ti mga 2 ka oras kay may pundo-pundo may mga stop pa over sa aton sinimatag palamati ti karon isa sinadri sa dapat man iya madeterminar kun bala sa aton sinimakuturan may ara man sang kasaypanan ang bahin karon sang driver kag subong man mismo sang series bus
Hindi man lang yan nga ipatuto ni tanan sa ila, kunti, ginatipon, ginakonsolidate, ginalantaw, kung ano pa yun ang mga major factor nga nagaluntad or nagluntad sini ang disgrasya or ang trahedya, kag tingwaan man nga mahatagan sa nagakigo sini iya nga solusyon, no? Sa aton sini nga mga kabumbo para iya ma-regulate sa bahin karon iya sang Valia Card Transit sa ila sini management, no, nga pasiguraduhon gid nga i-check ang ila sini masalakyan, no, before pa man iya nga maglarga kag magbiyahe. Pero ti sa pag-insindi naton do may ara sina sang ginatawag sini ang mga pagtsikyar man sa bahin sang Land Transportation Office and of course sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Para iya mapasigurado nga roadworthy ang nasambit sini karon nga bus. Pero as of this time, amo na itong nakuha naton nga impormasyon sa kay Gov Dodod nga ang provincial government nga ginabugusan sang NBI Antique, Provincial Police Office sang Antique, no, kag mismo ang provincial government sang Antique ang mga patigayon sang kaugalingon sini nila nga investigasyon. Ang truck, by the way, or ang bus rather, ara pa kuno gyapon dito iya sa may site way pamakuha kay hambaligob sinya tapuson ta naton sining investigasyon until such time nga ipa-pull out dira naton ugaling kinaunahan lang, no, ang provincial government sa pag-retrieve sang dashcam. Sa aton sini magkabumbo, unahan ko lang daan basikon magkutuntab lang provincial director dira nila nga sir tiga way ta tumakwauna ang nga way ta tumakwauna ang tawag si kani ang dashcam naliblay sabat sa provincial director kang ticket, hindi kita balance superhero mo. Sa aton sini magkabumbo, di mo na gani hindi ta naman kinanglan nga mangin superhero paguro para nga makuha kag matipon naton ang mga labing importante kun tani nga mga bagay agod nga mapatod naton kag later on dira man kita magabase sa kung ano nga mga medios posibles or solution nga aton sini nga ipatuman agod balikawan ang trahedya dira iya sa may probinsya kang Antique. Pagbalik naton na banwa kang sa kangot sa gyapon sining balita ang Department of Social Welfare and Development Regional Office 6 magluwas sang ginrelease sang company, sang bus company nga ayuda provincial government, ayuda provincial government of Antique may ayuda ang DSWD, no, may ara man sila sang ila sila ayuda sa mga biktima sang hamtik tragedy, no, sa aton sini karon nga mga kabombo. Balikan naton ini pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdumon. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for December 10 to 16, 2023 sa pagsugod sang siningang weekend. Ang Rains Band ang natalana nga maghatag sa inyo sa isa ka great musical entertainment non-stop for 2 solid hours sa Thank God It's Payday, kicking off at 6 p.m. on December 15, Friday. Sa Sabado, your friends from Retro Band will once again be on stage para sa 2 ka oras kag 30 minutos sa pagpalipay sa inyo kaupod sa ila great selection of oldie-goldie songs sa Concert at the Plaza. Mangin inyo sa December 16, umpisa alas 6 ang gabi. Sa tion sa mga musical show, napuno ka mga Plazuela de Iloilo Christmas Edition mugs and more. Ang iga-paraffle sa tanan nga mga suki sang Plazuela de Iloilo sa Disyembre 17, Domingo. Imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa mga adlaw nga paghahiwaton sa Latolda
umpisa alas 11 sang aga. Sa mga misa, pangamuyoon naton sa Ginoo nga ang mga leaders ng conflicting countries ang magtinguha nga makapangita sang fair solution sa ilang misunderstandings so that global peace will soon be restored. Plus, wala di Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Ang selebrasyon sang Pasko, selebrasyon sang pagkatao ni Ginoong Hesus, gani sa ulugon naton ini nga puno sang kasadya kag paglaom. Ipaambit naton ang grasya kag kalipay upod sa aton pamilya, mga abyan kag kakilala, ilabi na sa aton mga kauturan nga ginakulang sa pangabuhi. Hindi man naton pagkalimtan nga magpasalamat sa aton mahal nga Dios. Padayon kita nga maghugpong kag magbinuligay agud malabot naton ang aton mga handom para sa kauswagan sang probinsya sang Iloilo. Kabay nga bugayan kita sang grasya sang Dios sa siningtion sang Pasko kag sa pagsug-alaw naton sang tuig 2024. Ini si Governor Toto Defensor, kaupod ang akon pamilya, nagatamyaw sa inyo tanan sang malipayon nga Pasko kag mainuswagon nga bag-ong tuig. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radio kag Star FM, ang Pasko tion sang kalipay, kalipay sang pagkatawo sang aton manunubos si Ginoong Hesukristo. Paglaom man ini para sa aton nga mga Ilonggo sa pagbangon sa kabudlay dala sang pandemya. Sa mga pinalangga ako nga pumuluyo sang syudad sang Iloilo. Ini si Mayor Jerry Treñas ululupod kita sa pagbangon kag pag-uswag. Merry Christmas and a happy and prosperous New Year to everyone. Himua nga mabungahon kag mapuslanon ang imo bakasyon sa panahon sang Pasko. Yari ang pila ka mga bagay nga pwede mo mahimo agod mas masulit mo ang imo Christmas vacation o kon holiday break. Magtuon sa pagluto sang magkatuhay nga mga pagkaon. Magbulig sa ginikanan sa pagpreparar sa pagkaon kag tun-an kung paano ini ginaluto. Kung matutom ka sa pagtuon sa kusina, sigurado nga sa masunod nga Pasko ikaw na ang mayor sa lamesa. Mag-set sang reunion sa imo mga kaabyanan o kun anay mga classmates. Talagsa dala ka mo magkitaay gani ingaliti ang okasyon sang Pasko nga liwat kamo magkaupdanay. Hindi tanan nga banding madala lang sa imnanay. Mahimo kamo magkaorganisa sang iban pa nga mga outdoor activities, kaangay sang hiking o kon paglagaw sa mga tourist spots nga malapit sa inyo lugar. Kung masarangan, mahimo man kamo mag-amutay kag magpatigayon sang gift-giving activities. Magbisita sa imo mga himata sa malayo nga talagsa mo na lang makita bangod sa kasakoon. Tion man ini, agod mapapag-on pa ang inyo relasyon. I-develop pagid dugang ang imo talento kag iban pa nga mga interes, pinaagi sa paghatag sang tiempo sa pagtuon kag paghana sang imo kaugalingon. I-share ang imo talento kag iban pa nga kinaadman sa mga kabataan. Ang Christmas break ang isa ka maayo nga tion nga magiyahan ang mga kabataan palayo sa bisyo kag iban pa nga mga kalainan. Kung ikaw ang may talent sa pagsaot, pagkanta, pagtukar sang instrumento, pagpinta kag iban pa, tudloi sila. Mahimo mo man sila nga matudloan sa mga hilikoton sa sulod sang balay nga masarangan nila agod makatuon sila nga magtungod sang responsibilidad sa ulihi. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus. Ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas.
Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney ukon pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome ukon AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, i-ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kon kamo ang mahulog sa ila malain nga plano. Amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami sang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Kabombo! Nagapalibog ka bala kung ano nga regalo ang imo hatag sa imo ihado kag ihada? Hindi kinahanglan nga mahal, basta makahulugan lamang kag mapuslanon para sa imo hatagan. Yari ang pila ka mga ideya sa pagpili sang regalo. Kung masarangan, mahimo mo nga ihatag kung ano mismo ang ila ginapangayo, bangod patod nga magustuhan nila ang imo regalo. Mahimo mo man nga mahatag kung ano ang ila kinahanglan, kaangay abisang school supplies, kag iban pa kung sila ang nagaeskwela. Mapuslanon gid kung ang imo regalo, sarang nila masuksok kaangay sang bayo, pantalon ukon sapatos. Pukawa man ang ila interes sa pagtuon kag sa pagpalapad sang ila mga kinaadman pinaagi sa pagregalo sa ila sang mga libro. Sorpresahan man sila pinaagi sa paghatag sang regalo nga sa ulihi marealisar nila, kinahanglanon gid gali nila. Ang Pasko wala ginatakos sa bilis sang regalo kundi sa kahulugan sini kung sa diin makatuon kita nga mangin maalwan kag mapinasalamaton sa mga grasya nga aton mabaton. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova.
Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculpture sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas sini, magabatyag siya sang kaakig. Na nakaligad sa takna siningalaw na balik na diri sa pagpangalagad sa bombo na isaudto sa gyapon ko mo bombo siya Mablanco Hofer. Standby sa kay Bombo Lindsay Paddy ang Department of Social Welfare and Development Regional Office 6 nakarelease na sang 220,000 pesos para sa mga biktima sang Hamtik tragedy. Kag check taman later on ang balita ni Bombo Jomar Villa kay ang ulihing statement diri ni Mr. Ritaso, no, sang CSI nga ang kay Juan para kay Juan, ang kay Pedro para kay Pedro. Pero isa sa mga nangin beneficiary sang ila sining kuno benefits or beneficial ride abi, no, sa aton si charity ride rather amo ang DSWD. Di duway pa mo kuno sa minabaton tong kantidado ang DSWD dito. Pero balikan ta na karon sa aton sining pagpangalagan. Check tanay si Bombo Lindsay Buddy. Lin sa report, please come in. Naka-release na Bombo Trump sa 220,000 pesos na assistance ang Department of Social Welfare and Development Region 6 sa pamilya sang 22 ka mga biktima sa bus accident sa Antique. Sa diin kada isa diri sa ilang Bombo Trump nakabaton sang 10,000 pesos. Ang ining assistance provision sa idalom ini siya mismo sang aid to individuals in a crisis situation kag sa 22 ka mga pamilya. Ito ang nagbaton sang financial aid sa Malasakit Center sa Western Visayas Medical Center diri sa aton sa may syudad sang Iloilo, samtang ang 15 naman kaiban pa ang nagbaton sa San Jose Antique. Sa subong nagapakig-angot pa ang Department of Social Welfare and Development sa pagpakig-angot man naton kay Mama Beverly Salazar sa DSWD Region 6 sa mga pamilya no nga wala pa ya makakuha sang financial assistance agud nga ma-release na ini gilayon. Matandaan naton nga December 5, 2023 sang nahulog sa Pilas ang stress bus sa barangay kay Hamtik Antique sa diin Justin 9 ang patay, lakip na diri ang driver, ang konduktor, kag duha ka mga inspektor. Yari bala aton pamatian na papahayag ni Mama Beverly Salazar sa Department of Social Welfare and Development Region 6. Naka-release kita sang 220,000 for the 20 na affected ng disease or survivor ng bus tragedy sa Antique. So 7 of which was released sa Western Visayas Medical Center, ang mga na-admit naton, while 15 was released amat-amat naman sa Antique na mismo through our DSWD Extension Office. Okay, so subong mang total 22 na ka mga families ng victims na nahatagan. Yes, ma'am, 22, and while the rest is ongoing pa ang may releasing pa no in days to come kay may mga documents din na dapat ayusin. Of course, we have to understand yung family is may ginaasikaso din naman sila pa nga ibang bagay. So but our team in Antique was able to coordinate naman right away with them. So may mga inag-release pa kita in days to come po.
Okay. Ang ining 10,000 nga ini ma'am, ano ni siya amo na ni siyang pangkabugusan nga ginahatag naton sa mga families, or are there possibility nga madugangan pag ini ma'am? For the maximum amount through the AX is that's 10,000, and yun yung cash relief assistance, no, intended for yung mga cases like that sa natabo nga accident. So yes, that's the maximum amount. Okay, we believe naman the bus company will shoulder yung kanilang burial and the medical expenses. So as per assessment man tayo kung saan tayo pwedeng pumasok na makahatag sang bulig sa mga families. Nabatian po si Beverly Salazar, ang head ng Crisis Intervention Section sa Department of Social Welfare and Development Region 6. So may ara pa sa iban nga mga wala pa kakuha no sang 10,000 pesos, pero ginatingwahan na sa ahensya nga makapakigangot sila sa sining mga families ng victims agod nga makuha ang ilang financial assistance. Kay sa interview ta kay Gov gani ang bus company naghatag man sang ila siniyang assistance, and the provincial government sa antike naghatag man sang assistance. Pisar nga ti mambal kita nga hindi na mabalik ang kabuhi, pero bisan pa paano bala bombolin sa paghikutar man nila sa ila sini mahimata, may hulagon sila nga kwartay kag ang iban sini damo na ilo nadulaan sang amay iloy, no, sa sining nasambit karon iya nga trahedya. Insakto gid na hindi lang man actually ang local government unit sang probinsya sa Antique ang naghatag man sa bulig, mangin mismo ang Vallecar Transit Incorporated naghatag man sa bulig sa mga biktima, sa family sa mga biktima, especially sa ilang medical expenses kag sa mga nagdramatay amo ng burial assistance man Bombotsam. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa the number one and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, boom! Salamat kid Bombo Lindsay Bade sa imo siniyang follow-up report. Check naman naton this time si Bombo Jomar Villa kay ang Creative Smart Ideas Incorporated. Ang uli sininga statement kay Gimboy Andres Bombo Radio, ang kay Juan, ang kay Pedro. Ihatag kuno nila ang premyo at the same time ang share sa kung ano man nga natipon sa sining charity ride nga Juan Ride 2023, nga isa diri sa beneficiaryo amo ang youth sector sang Department of Social Welfare and Development. May DepEd Regional Office sa 4 pagani ito nga beneficiaryo sa aton sinikaron niya nga mga kabombo. But as per the latest nga pagchekyar naton sa DSWD, wala kuno sila sang may nabaton from CSI. Check ta si Bombo Jomar Villa sa sining follow-up report. Jom, sa report please come in. Wala pa nakahatag sang financial report ang Creative Smart Idea sa bahin diri karon sa Department of Social Welfare Region 6, especially sa youth sector. Kung sa rente ang SSI, kung naging Creative Smart Ideas, amo ang nagpatigayon sa sining One Ride organizer, nga tinangin mission amo ang pagbulig sa sining youth sector under sa Department of Social Welfare and Development Region 6. Suno sa ila, dire karon nga proposal bumutsab, mahatag sila sa youth sector kung pila ang ilang sining nga matipon sa ilang sining nga programa nga ining One Ride, no, nga tinagatipon sa mga motorcycle rider sa naglikad nga Nobyembre 26. Suno kay Lailani Madriaga, under ini siya sa standard section sa Department of Social Welfare Region 6. Ako na DSWD, sa ilang sining nga information, December 7 ang expiration sa ilang siniya nga permit, no? Pumutsam, kung sa diente, after nga ma-expired ini, dapat makapresent na sila sa ilang siniya report within 60 days o kung duha ka bulan. Suno kay Mama Lailani, bangod nga ti subong duha pagid sang
information abi sila nga nakahatag abi ang CSI. So sa ila siya kapart magapatikayon sila sang validation. May mga possibility man no nga ti iban nga mga nag-join sa ila Bombocham nag-update gid do kung pilang ila sinabi na tipon after sa event why pa nag-expire ka ng ila permit nag-forward sila sa report sa DSWD kung pila ang ila sining nakam up abi no nga amount kay sa ila sining proposal dire 70% ang makadto sa DSWD Bombocham and 30% kilang ang makadto sa administrasyon o kung sa nagpatigayon abi no ning creative smart ideas sa subong wala pa man gidabalan kung pila ang natipon as that's the time ati compute na kung pila 70% abi no kung pila ang natipon dala karon kantidad pero sa subong ang palandaang palamukutanon so sa DSWD ay hindi pa sila maka-mention kung pila ang makam up sa 70% kay tiwa pa man gani sa present sa ilang amount abi no kung pila na come up sa sining nasambit karon nga event ining one ride 23 dire karon Bombocham ari bra pabatita no si Ma'am Lailani Madriaga sa mapakigangutan sa Bombo Radio. So dara lang gid sila Bombojomar nga scope hindi sila pwede kagamit sang iban nga means. So letter ba pilang ang gin-approve namon. And then we heard na nagaano sila nagabaligya sa tickets no. Yes, para sa ila to nga bike for a ride. And I would like to clarify, Bombojomar, that it is not regulated by the SWD, ha? Ang ilang selling of tickets kay may separate iyang government agency na nag-regulate, hindi na sa scope ni the SWD. So dito lang kita focus sa letter of appeal. So for our guidelines, Bombojomar, according sa ila, sa project proposal nila nga din approve, ang tundo nga makuha nila, 70% of it will go to the direct program implementation and then 30% amo lang nang mabilin for administrative purposes. So ang ilang based sa ilang project proposal, ang gamito nila kuno atong solicited funds to help sang program ni the SWD such as our government internship program. Yes. And then ang aton immersion program, educational assistance, and for OSY or out of school youth and sa aton nga regional rehabilitation center for youth. Amo ini ang approved nila. Amo ni ilang agin indicate the purpose of solicitation. So based on our guidelines also, Bombojomar, we can conduct the monitoring of the solicitation activities within 60 days from expiration of their permit. Okay. So ang ila permit was expired December 7. So within that period, within 60 days from that period, makandak kami sang monitoring. The monitoring will include Bombojomar sang table review naman ila documents, and then ma-verify kami sang financial reports nila, including the bank account and proceeds no sang ilang solicitation, pati ang mga ledger of solicited funds nila itan-awon namon ina during the conduct of monitoring. But we are waiting for them to submit to us sang notarized certification sang ila fund utilization. Kay dara ma-comment sang amon nga gamit ni nga monitoring. But we will coordinate with them kay kinala nabato namon ang notarization report sang ila fund utilization bala Bombojomar ang ilang solicited funds. And of course, right now ang amon nga Protective Services Division, bali separate ni siya nga division, kay kami sa regulatory, kami Bombojomar mo, kami ang nag-regulate sang solicitation activities. Pero ang separate division namon, they will be entering into MOA with the creative ideas so that ma-come up na sila sang program kung paano nila ipanagtag through this identified Nabatian si Lailani Madriaga at Ricardo Bombocham. So, ang 70% sang kabugusan sining nga kinitaan, sining charity ride, sining controversial nga one ride, makadto sa DSWD youth sector. Yes. Ang 30% ti
among makanto abi sa organizer kag sa iban pagin sini nila nga mailikoton ti pila to ya ka porsyento makanto sa DepEd Regional Office 4. Amo ganito kay ang na-mention may ara pagigili iban pagili nga mga government offices ni mga mga opisina pagiging pang mention Manila ang magluwas ni sa DSWD kaya ang target ni tani kuno mga 15 million bobotsam mo. Oh. Porque amo to ang last to gani nga pakigangot kay Mr. Ritaso nga mo ning organizer. Agayom yung homeless siya kay do digi kuno klabot sa 15 million ang ila sila nga natipon ang amount. Porque ang sa part lang diri sang DSWD amo lang na ila sila nga ginatutukan diri kiti amo nang ila sila nga proposal dira no nag-commit sila nga ti amo man nagipasalig sa mga tawo rason nga ti ang iban bisan propaganda nagbakagit mga ticket na to nagpa nagpasakop gid kay ti magluwas to sa mga motorsiklo tong iparapol apalaan sa mga rider natin makabulig sila sa youth sector under sa DSWD Region 6 Adri Karon Bobotsam. Kaya mo na yung ginawa na tulad ang ila sini karon niya nga financial na karon nga mga report kung balati pila na ka area ang natipon kay 26 ang November pa to hasta subong duay pagitbaton karon DSWD sang ila sini ka financial report regarding sa sina nga no sambit event Botsam. All right. Any information or balita abi or base may mga napang-contact ka previously nga mga rider to nag-message dira simo nga Bombo Jomar. Ari na ang Vulcan S650, ari ng Bristol Babber, ari ng Yamaha X-Max, ari ng consolation price nga sa ticket Yamaha Mio 125i pero sa poster Honda Click 125 may naka-message sa Simo Joms? Negative. Why, Ged? Why? Si Mr. Ritaso, di na? Amo na check taman, porque natin din a cellphone. Dari karo Bobotsam. Ang unattended ganing winner, ang organizer pa? Ti esta subong do ay kitakbati ka pa may winner mo. Ang ining creative smart ideas kay tiya butong last na mention nag-struggle sila ang CSI Bobotsam kay mga nagdalaw dito nilang contact regarding sa sining nasambit karon nga promo ang sa riders kay kahapon duay gurum dayon tong ila sining pa NBI mo kaya plano sila pa NBI pa-file mato sa complaint ang sigurado sa BI RTB nakapareceive na to sila sang letter regarding sa sining nasambit karon nga investigation Bobotsam. Updatean ta lang Bombo Jomar kung ano nang dalagan sa ila sining nga complaint sa mga law enforcement agencies man naton dire. At kay Mr. Ritaso basig pabati man siya mas mayo at siya na lang coordinate sa aton no paplasta di ko ba sila na contact na to sila ng winner kay interviewon taman mas mayo gid no ang balumusa nga hindi ya pag-ibutang sa unattended ang iya sining cellphone. Namin na kung nararigid man sa ma-interview sa mga winner bala Bobotsam. Ang bal ni Mr. Ritaso to sinya ang kay Juan, kay Pedro yata gininamon. Amo gani. Tiya mo na karon ang isa dira pro sa palabukutanon asa nga kadamaan nga ti naghahatag diri ka question Bobotsam. All right. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat gid Bombo Jomar Villa sa imo sining follow-up report. So doble rimalaso karon ang CSI ni Mr. Ritaso. Kay ang pinirma nila nga dokumento sa DSWD Regional Office 6, 70% sang ila siniya nga matipon sa sining charity ride ang makadto sa beneficiaryo or ang youth sector sa nga DSWD nga ginabuligan man. Now may ara pa nakabutang dito sa ila sining nga ticket nga beneficiaryo man ang DepEd Region 4. 60% na ang kwaon sa nga ginkasugtan nila
sa bahin sang DepEd, sang DPWH rather, sang sang tawag sing gani, sang DSWD. 30% na lang mabilin sa CSI, pila ka porsyentong yatag nila to sa DepEd Region 4? Oh. Kagatubtob sa Simatinion, apisar nga kadamuon sang rider, may mga motovlogger pa nga nagulupod dito. Duway gid ka tungkaaw nga lapta abi sa social media or naglupok abi sa social media or whatsoever nga si Ninito Tarugtog amo ang nagdaog sang Vulcan S650. No? Si Abraham Linog among nagdaog sang Bristol Baber. Ano ay? Sa aton sinima kabumbo. O sa mga tinaga pa ni Mr. Jake Kunlo siya, kung niya bumbutsam, kung nakabakal gimang ko to ticket, abe, kung binalikan ko ni nila, abisan consolation price na lang yakon mo. Kalagi na ito kibanta pagid sa poster nila, Honda Click 125, pero sa ilang siling nga ticket, Yamaha Mio 125i. Kung sa mga basketball, kung ang referee ganiga bias sa piyak nga team, anong tawag sa ilabong buomel? No? Ihaw, di ba? Di kung sa one ride ni, ang ginimo iya sang organizer, hindi na niya ihaw, do pag niya kagalasa. Speaking sang hindi iya bias, ti ang Bombo Radio Philippines, ang inhatagan sang award, Outstanding Radio Station Award, sang publishers or publisher. Pilit mo sama, basa ka na gila, no? Pilit pa, liwat! Huwag dugay kami ka way exercise nila kung bumumil mo. Way ka mo ahon na black. Liwat! Ang Bombo Radio Philippines, ang inatagan sa award sang most or Outstanding Radio Station Award sang publishers, no? Publishers, nakuha ko ginman. Publishers Association of the Philippines o kon PAPI o kon Publishers Association of Philippines Incorporated o kon PAPI. No? Sa aton sini nga mga kabumbo, ti ila din nga gina-recognize ang unwavering commitment sa pag-deliver sang fair, balance kag objective news reporting sang Bombo Radio Philippines. Sa aton sini nga mga kabumbo, ang award ginpresentar sa Bombo Radio Philippines during sang 27th National Press Congress nga ginhiwat sa Fort Ilocanja Resort Hotel dito sa Maylawag. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo, no? The recognition underscores Bombo Radio's decidedly fair, balanced, objective, kag extensive news reporting and commentaries that have merited to appreciation, respect, and loyal subscription of its audience nationwide and overseas. Tining prestiyoso nga award sa aton sini nga mga kabumbo naga pabakod lamang, no? Sang Bombo Radio Philippines bilang number 1 and most trusted radio network in the country. Naga-operate 24, no? Or sa 24 ka mga key cities, fully digitalized presence sa bilog sini nga 31 ka mga AM and FM stations sa Bombo Radio Philippines sa aton sini karon nga mga kabombo. Ari balaw, basahon naton ang nakasulat sa plaque, no? Sa aton sini nga mga kabombo. Outstanding radio station in recognition of its decidedly fair, balanced, objective, and extensive news reporting, instructive business development, and the related programs that have merited to appreciation and loyal subscription of its audience nationwide and worldwide, and installed the Philippines on the international media platform. Sa aton sini nga mga kabombo, ti ining award, no? Ining award sa aton sini matag palamati, ginagamit namon ini bilang inspirasyon agud nga makapanerbisyo pagid sa inyo sang labaw sa aton sini karon iya nga mga kauturan pinaagi sa paghatag sa inyo sang eksakto nga balita, first, fast, and accurate, no? Kag syempre sa mga issues rin nga ginadala naton on air, nga ginakomentaryoan naton, ginaplastar ta gina magtimbang sini nga bahin ang ginapabombo kag ang sabat sang ginpabombo or ang nagapabombo kag ang sabat sang ginpabombo, no? Sa aton sini nga mga kultura para nga patas mapresentar naton sa pumuluyo ang eksakto nga balita, patas nga pagdala naton, no? Sa anuman sini nga mga issues diri iya sa Bombo Radio Philippines.
So, congratulations sa atong tanan kag salamat man sa mga kabombo naton nga nagapakita sa ila sini nga salig kag pag-suporta. Standby na sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Ismo siya Blanco Hover gabilin sa imo sang manenay nga hapon may God bless us all. Para sa the number one most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo, Oras. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela 2. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for December 10 to 16, 2023 sa pagsugod sang siningang weekend. Ang Rains Band ang natala nga maghatag sa inyo sa isa ka great musical entertainment non-stop for 2 solid hours sa Thank God It's Payday, kicking off at 6 p.m. on December 15, Friday. Sa Sabado, your friends from Retro Band will once again be on stage para sa 2 ka oras kag 30 minutos sa pagpalipay sa inyo kaupod sa ila great selection of oldie-goldie songs sa Concert at the Plaza. Mangin-inyo sa December 16, umpisa alas 6 ang gabi. Sa tion sa mga musical show, napuno ka mga Plazuela de Iloilo Christmas Edition mugs and more. Ang iga-paraffle sa tanan nga mga suki sang Plazuela de Iloilo sa Disyembre 17, Domingo. Imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa mga adlaw nga pagahiwaton sa Latolda umpisa alas 11 sang aga. Sa mga misa, pangamuyoon naton sa Ginoo nga ang mga leaders ng conflicting countries ang magtinguha nga makapangita sang fair solution sa ilang misunderstandings so that global peace will soon be restored. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Kauntas ang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Matahom lang taon ang mga dekorasyon sa panahon sa Pasko. Apang peligroso kung hindi kita maghalong sa paggamit. Magbaka lamang sang Christmas lights kag iban pa nga dekorasyon nga pasado sa standards sang Department of Trade and Industry. Kaangay sang may mga ICC stickers kag PS marks. Hindi pagpabayaan ang nagasiga nga kandila malapit sa Christmas tree o kun sa Advent wreath. Bailuhan ang mga pondido nga Christmas lights. Check yan ang mga linya sang Christmas lights. Basi may mga samad ini. Subong man ang mga halog nga plugs. Hukson sa saksakan ang Christmas lights kung maghalin kag wala sang tao nga nabilin nga magpantay sa balay. Hindi pag-i-overload ang mga salaksakan. Taguon maayo ang mga Christmas lights sa iban pa nga dekorasyon pagkatapos magamit agud hindi pagampangan sang magagmay nga kabataan nga makadulot pa sang disgrasya. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Sa panahon sang Paskwa, wala toong ginahiwat nga mga Christmas parties. Gani mga kabombo, agud lubos naton ma-enjoy ang selebrasyon. Kag mapalayo sa disgrasya, dapat kita nga mangin mahinalungon. Kung ikaw nag-organize ng Christmas party, ipa siguro nga hilway sa disgrasya ang venue sang selebrasyon. Ipa siguro man nga naluto sang maayo, matino kag preska ang ginapreparar nga mga pagkaon kag ibutang sa lugar nga malayo sa posible kontaminasyon. Kung may mga pahampang, likawan ang mga pahampang nga nagagamit sang makahulubog nga ilimnon ukon mga pagay nga matalom kag mahimo makapilas. Hindi magpatama sang pag-inom sa makahulubog nga ilimnon. Kung ang inyo grupo may kaugalingon nga salakyan, pasiguruhon nga hindi makainom ang nagamaneho sini. Sa pagprepara sang pagkaon, likawan ang madamo nga pagkaon o kon pulutan nga maalat nga nagapadugang sang kauhaw kag nagaganyat sa iban nga mag-inom pa sang mas madamo. Magpreparar man sa mga ilimnon nga hindi makahulubog para sa iban nga wala nagainom. Hindi magserbe sa makahulubog nga ilimnon sa mga kabataan o kon minor de edad. Kung may mga kaupdanan kamo nga nasobrahan sa inom, buligan ini nga makapauli sang matawhay. Kung ikaw ang host sang selebrasyon, hindi magpahubog kag siguruhon nga mabantayan sang maayo ang mga nagatambong. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kabombo! Subong nga naghat... Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Mayong hapon sa inyo tanan, oras sa Bombo Radio. It is now 14 minutes after 2 o'clock. This is Tita Regine sa Tuesday edition. So sila pala tuntunan kahapon lamang. Welcome sa tanan naton nga mga kabombo. Lantawan naton ang ating Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Yes, mga kabombo, 13 dias na lang, 13 days exactly before Christmas. Bao, masandukot na mga Christmas parties left and right. Sino karon may ara? Enjoy lang gid. Ready na kamo ang inyong attire and ang inyong mga Christmas gifts.
So sini nga hapon ready na ako nga magdulong sa inyo so sini nga pala tuntunan, especially ang aton nga mga letters courtesy sa aton diri nga mga letter senders. Salamat gid sa mga istorya nga inyo nga generously nga gina-share diri sa aton sa iban man nga luyag nga magpasakop kung mag-share sa ilang mga istorya. Palihog na lang i-email ina para nga mabaton ko sa ilayon. Paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede kung ginsulat ninyo, ipadala nyo lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. But if you like nga personally, i-hand in ang inyong mga istorya, pwedeng-pwede gid, dira lang sa idalom sa Sky City Tower. Kumusta ka mo dira? Mayong hapon gid. Busog na, nakapanyaga na. Ang iba nagapangapi-ngapi na siguro dira, no? Sige, aluptanay kita this afternoon. Again, this is Tita Regina and I'm very excited. Kaya nga aman, Christmas song ang akon nga i-play sa sini nga hapon from the Bombo Music Festival. Medyo masudo-subo lang siya, batagos gid sa puso ang mensahe sa sini nga song. From Elmar John Bolaño, May Paskwa Man gihapon. Good afternoon gid sa inyo tanan. Wara takon ginbunag kamanggaranon. Nahisa ko sa mga bata sa amon. Pagusto sanda bisan ano pangayuon kasubukay bigado tamon mo. Pero si tatay puwerte na kapisan kang paglaom wara na maduraan. Isa kadlaw tanan naglisensya sa sunod bulan mapaabron tanan. Tatay ko maghandam kao, tatay ko malanggaw, tatay ko paglaom kao kang aton pamilya. Kapikaduhon tapuson ron, tatay ko paalam ron sa imong pagbalik pamilya ta masulhay na. Kabulan ng ana kontrata, siyang kabulan tanang nga madura, pero mapaskwa na tay diin karon babatsyag manabi sa amon. O Diyos ko, si tatay lang irigalo, presensya niya lang masadyan na ako. Antes kang Paskwa, si tatay ginpauli mo, apang sulod ron kang kahoy nga rek
ang gulo. Tatay ko, sa diin karon, kay manupas kuwan na nakaginbayaan mo ang imo pamilya. Dahil bisan pika dulang kita, basta kumpleto kita. Kung mahagapot ang Pasko, pero kang Diyos ginbawi ikaw. Ang Pasko masubok, ang tatay kami nawadhan. Apang may rason ang tanan, may plano ang kahitaasan. Espiritu kang Pasko magapabilin sa amon. Bisan si tatay wara ron, may Pasko man sa gihapon. Tatay ko, sa diin karon, kay manupas kuwan na nakaginbayaan mo ang imo pamilya. Kay bisan biga dulang kita, basta kumpleto kita. Kung magapot ang Pasko, pero kang Diyos ginbawi ka. Kung mahagapot ang Pasko, pero kang Diyos ginbawi ka. May Pasko man sa gihapon, tagos sa puso. Grabe ang pag-amba and use of the Karaya dialect is so very effective. A child speaking of his grief, his family's grief actually, for losing one of their members, ang haligi sa ilang panimalay. Super, very touching nga mahanon para sa Pasko, but ang mensahe is still very positive. Life goes on, and we have to move forward. We have to accept things nga nagkakalatabo sa aton. And of course, the love for the father is still very much in there. For as long as nagapabilin ang pamilya, ang iloy, kabataan, sa gihapon hindi gid makalipatan ang tatay nga nadula. Good afternoon sa inyo. 23 minutos makalipas ang 2:00 sa hapon. Do sa song pa lang niya do na carried away na ako. Anyway. Well, this afternoon ready na ako to give you stories para sa kahapon lamang program. Salamat sa liwat sa aton yung mga letter senders. Sige, umpisahan ta na ha with this story coming from Tatay Eddie Sangahoy. Dear Inday Regine. Maayong hapon sa imo, subong man sa katapos ang Bombo Radyo.
kag sa nagapasakop sa imong programa sa kahapon lamang. Inday, pagkasal sa amo ni Lilia, may sound system. Ang binayle halin 6 p.m. hasta gid mag-aga. May ihaw nga 3 ka bilog nga baboy, may pabo, itik kag mga manok. Inday tapos ang amon kasal, mga 3 ka adlaw sang gabi, nagahambala si ugangan lalaki kag si ugangan babae. Maano, mapasagod na di sila sa aton? Inday pagkaaga, naglisensya ako sa ilang nga duha. Nga mapauli kami nining Lilia dito sa amon, kay may balay ako nga ginhatag ni tatay kag nanay. Ang akon ginikanan, may balay sila nga bag-o, kag ang balay nga daan, amo ining ginistara namon sang akon asawa. Inday sang pagumpisa sang amon nga pagpangabuhi, 0-0 gid. Kay wala ako tinapusan, subong man sang akon asawa. Kung makabayo ako sang duha, or kung makabayo ako sang duha ka gantang nga humay, dugay na namon ina nga kaon nga duha. Inday, bisan ano lang nga obra, akon ina ginaobra. Kung may tanom, nagatanom ako. Tag 50 pesos ang adlaw, may dala nga panyaga. Kung mag-arado, tag 1 ka gato sang adlaw. Subong sang suyod, may dala na nga pamahaw kag panyaga. Kung wala obra, nagapamunit ako asuo sa baybay. Kung kaisa, nagapang alimango man ako sa katunggan. O kung manikop sang pasayan sa suba, o kung mamunit ako sang tilapia sa punong. Inday ang ako nasawa, why ko na siya ginapaobra, dira lang siya sa balay. Ang ako nasawa, mabuot ini siya nga pagkababae. Wala gid nagareklamo, kung ano ang kulang sa sulod sang balay. Ang akon tiningwaan, ginahatag ko na sa iya. Bisan pila lang ang akon ihatag sa iya, wala gid nagareklamo. Inday ang iya obra sa balay, tigang, luto kasudan, o kung maglaswa katangkong kaglupo, kag manglabas ang amon nga mga lago. Bulan sang Nobyembre, nagpangani kami nga duha sa balasan, kay wala pa siya bata. Panag-on pasadto ang pagtawag. Nangani kami sang kamuros. Inday ang bugasang kamuros, mapula, kag mahamot kun imo nga tigangon. Inday nagpangayaw kami pangani sa balasan. Sobra kami 30 kabilog, sa isa lang kabalay ang amon nga gindayunan. Masadya kami kun gabi, kay may lasang kami nga upod. Inday mga isa lang kasimana ang pangani namon sang akon asawa, kag magpauli kami nga duha, nga may dala nga bugas, sobra tunga sa sako. Pebrero 14, 1960, nagbata ang akon asawa sang amon subang, Sibo gid. Inday, sa una ko nga halok sa kaining Lilia, February 14, abaw, amon subang, babayi. Inday ang paltera sang una, duro kang darawadi. Ang bago lang nagbata, ginapabayo sang humay. May masalo ka tubig sa kanton. Tapos 15 dias, liguon ang nagbata sang sari-sari nga dahon sang kahoy. Tapos paligo, masiling ang paltera, nga kinahanglan, imugid padunganan sa katre, para ina sa bughat. Inday gintagaan kami ni tatay kag nanay, sang karabaw, babayi. Inday ang karabaw nagbata, ugaling, nabughat, kay ginpasuhot ko sa idalom sang amon balay. Nakaliad ini, wala na ini nagaharab. So akong ginbaligya. Ang bili, 150 pesos lang. Sa karon ang 150 pesos mo, mahal pa ang isa kabilog ng manok. 1962 Inday, nagbata naman ang akon asawa sa ikaduha. Babayi naman. Inday kahibalo ka, sang una wala pa ang family planning. Sang duha na kabilog ang bata sang akon asawa, ang akon amay ginsaylo sang iya amo sa La Carlota, Negros Occidental. Tinagupod man kami sang akon asawa. Duha niya ka anak. Sa Negros Occidental, kay ang duta sang ama sang ako namay, iya ginbaligya tanan diri sa amon barangay. So dito na kami sa Negros Occidental. Ang amon obra, hagbas sang hilamon sa ruhang sang kafe. Ang sweldo namon, 150 ang adlaw. Ang isa ka semana mga obra, 9 pesos lang. Inday, mayo lang sadto tag 30 pesos ang gantang sang bugas.
Makadalawat kami sang anong kaganta nga bugas. Isa na kasimana namon nga konsumo. Maayo lang dito inday ang tubig. Puwerte katinaw, halin sa busay. Ginbutangan namon sang pihak nga kawayan, mga bali na pulo kalayon. Ginsugpon-sugpon, hasta makalambot dito sa amon sa ubos. Wala kami banga, kundi galunan lang. Kung magtigang, nagakadto lang sa tarog, kag magkilis. Kung magkaon, imo lang isalod ang galunan, kag dalhon sa balay. Inday ang ako nasawa, nagbata sa ikatatlo, lalaki. Inday ang kapihan, nga amon ginaobrahan, mga 45 hektaryas po, alpad-lapad. So, puro ina bakulod. Inday mga tatlo kami katuig dito, ginambalan kong ako nasawa, siling ko sa iya, ning, mapauli kita sa tabok, kay kundiri lang kita. Intero tinuig, wala gid kapahuwayan ang akon lawas. Kag nagpauli kami, diri sa ahoy. Sa pag-abot namon, nagpanguma ako. So, madamo higit salamat sa pagbasa sa akong nga sulat, and God bless you. Diri lang anay kutob, sige hapon, Tatay Eddie, Sangahoy. Tatay Eddie, salamat sa gin-share mo diri sa amon ha, ang inagyan ninyo ni Mrs. mo sa nagapanugod pa lang kamo sang inyo nga pagpangabuhi. Well, amugid man ina, no? Especially sa tung una nga you have to be by your own na kay ti nag-separate na kamo ya, may ara balay ginhatag sa inyong imong ginikanan. So duhagid kamo ya sa imong nga asawa ang nagbuligay. Tugtog nga nag-amatamat na, ara na nagalabutan ang mga kabataan, but sa gihapon, no? Tiyaga, and at the same time, pagka mapisan lang, so basta mapisan ka, hindi ka gid magutuman. And kanami man, kikido ka ugdang sa imong nga misis, wala gid reklamo, kundi nga ginasuportahan niya lang ikaw sa inyo nga pagpangabuhi. So sa inyo nga pagbinuligay, nakatigayon ka mo, as in nakaraos ka mo sa inyo nga pagpangabuhi. Well, I'm sure may sugpon pa niya yung mga story, so feel free, gid. Nasugpon na yung mga istorya sa amon, sa saring nga hapon. Tatay Eddie sang ahoy, salamat, gid. Sa ato yung pagbalik, ang sulat naman ni Nong Muning. Bao, Nong Muning, pasensya ka, gid, ha? December 11, tani ang imong luyag nga. Basahon nato ng yung mga story, pero wala nato na diretsuhan kahapon. This afternoon, basahon ko siya, ha, Nong Muning, sa pagpanubalik sa kahapon lamang program sa gihapon ka opel niyo, si Tita Regine. Magabalik kita pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahanamdom. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag baglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan na. Sa tion sang Bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang debattery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante.
Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang Pasko panahon sang selebrasyon kag pagkinasadya. Apang bangod sa kasakoon sa mga preparasyon sa okasyon, kung kaisa, makahatag manini sa aton sang kakapoy o kon stress. Yari ang mga pamagi agod mabulong ang stress sa tion sang Pasko. Magpamati sa Christmas songs. Sino walang hindi mabulong sa mga ambahanon sang Pasko? Magprepara sa imo paborito nga Christmas playlist kag patunuga kung ikaw ang daw nakabatyag na sang stress. Magluto sang imo paborito nga Christmas menu. Ang pagluto sang imo paborito nga pagkaon ang makalikaw man sa imo, ilabi pa kung ini imo gen preparar para sa imo mga pinalangga. Magpain sang oras nga makapahuway sa madamo nga mga hilikoton sa Pasko. Mahimo ka nga makalakat-lakat o kung makahangaw-hangaw sa palibot, makatulog sa makadali, magpamati sa mga matahong nga drama sa Bombo Radio o kung sa mga pinili nga musika sang Star FM. Bangod malamig ang panahon sang Pasko, manami maghigop sang mainit-init. Samtang nagapahuway ka, maghigop sang mainit nga kape, gatas, tea o kon tsokolate samtang nagabasa-basa sang imo paborito nga libro kag iban pa nga mga balasahon. Nagapamagan man sang balatyagon ang pagbulig sa iban nga tawo. Mahimo ka nga magpakig-angot sa simbahan o kun sa mga volunteer groups kag magbulig o kun magupod sa ilang mga gift-giving activities. Magpain sang oras sa pagpangamuyo kag sa pagpamalandong sa kahulugan sang Pasko kag sa kalipay nga dala sa aton sang pagkatawo sang Niño Jesus sa Bethlehem. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supat tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Ang Pasko panahon man sang bakasyon para sa mga mag-abyan o kung magpamilya. Apang panahon man ini nga ginahingalitan sa mga kriminal kag mga bentahoso. Kung maglakat, siguruhon nga nakakandadong inyo balay agud hindi masulod sang makawata. Antes magbiyahe, ipatsekyar anay sa mekanikong imo sa lakyan agud masiguro nga maayong kondisyon sini. Magmaneho lang sang matawhay kag sa husto nga kadasigon agud malayo sa disgrasya sa dalanon. Planuhan nga daan ang pagmaneho kag ang mga ruta kag alternatibo nga ruta agud makalikaw sa huol sa trapiko kag madasig nga makalabot sa destinasyon. Apang siguruhon nga sunado mo ang ruta nga imo ginaagyan. Kung malawig ang biyahe, magpondogid kag magpahuway sa mga hilway nga lugar. Kung nagapanakayon sa pampubliko nga salakyan, sigurohon ang dalang mga bagahe kag tsakeron pirme nga wala ikaw sang may malipatan. Taguon sang maayos sa bag ang dalang nga malahalon nga mga pagkabutang. Siguraduhon nga naka full charge ang dalang cellphone kung magbiyahe kag magdalagid sang charger. Magbalon sa pagkaon kag ilimnon nga tubig kung nagabiyahe. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas
agud makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasambit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang Jesus ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa ka KLP arin ang salat ni Nong Muning. Dear Tita Regine, nagapanamyaw gid ako sa imo kung sa tanan nimo nga maupod ni tagpalamati sa malipayon nga pagkatao sang aton mahal nga manunubos. Tita Regine, ining akon nga story parte sa istorya sang amon banwa kag lakip man ang mga kabanuhanan sadtong mga naglipas na nga mga panahon. Sadtong tuig 1917 hasta 1918, Tita Reg. Isa man ako nga maisip sa mga local historians sa sini nga probinsya kag sa amon nga banwa nga natawhan. Kag gini nga ako na istorya, hindi lang sa akon pagpangusisa sa mga katigulangan, kundi base man sa akon nga nabasahan sa signosan. Ining signosan do isa ka libro nga ang kalapad sini ang lapad mga 6 ka pulgada kag ang kalaba mga 7 ka pulgadas nga ginimprenta sa tuig 1919 nga ikatlo na ini nga ginhuwad-huwad. So ining signosan ang mga ginalantaw sa mga katigulangan kung sila magpatindog sa mga balay o kung sa mga magapakasal. Kag ang hapin sini may litrato sang dako nga manog kag may korona ini. Kag ang salipagid sa mga katigulangan, ang ila nga pagtawag sini nga manog amo ang bakunawa. Nga sa kada tuig nagalain-lain ang posisyon sining bakunawa. Nga kung nagaatubang sa mga binulan ang iya nga ulo, bawal na magpatindog balay o kung ang mga nagaplano nga magpakasal bilang mag-asawa. Yasang ulihi, nga gindula ang signosan, ginbuslan sang ila ginatawag nga almanake. Tida wala na sang ginabaligya, bisan dira sa aton syudad sang Iloilo, oo, wala na gid man, no? Kaya ang rason nila sang sano to, because of COVID. I do not know, subong kay dito. Okay naman na tanan, no? Check nato nina. Kagining ulihi, amo na ang atong ginalantawan, ang kalendaryo. Sa mga binulan, petsa kag mga inadlaw, lakip ang matinuig kag Tita Reg, yari na ang story parte sa tong unang nga panahon. 1917, sang magpanglakaton, yadtong mga katsila sa mga kabanuhanan, diri sa mga baybayon nga kabanuhanan, nga ginapanguluhan ni Miguel Lopez de Legazpi. Upod ang iyang mga kaupdanan kag mga gwardya sibil sa mga katsila. Diri sa amon banwa sang Anilaw, duha ka versions ang ginkuhaan sa ngalan sang Anilaw. Ang isa amo ang kahoy nga anilaw, kag ang ikaduha ang ilaw nga masilaw, Tita Reg. Diri ko isaysay ang mga maragtas nga mga istorya sa aming amon banwa. Lakip ang mga kabanuhanan sang probinsya sang Iloilo. Ining istorya ko base sa nabasahan ko sa nasambit nga signosan. Ang banwa sang Anilaw sadto amo ang sentro sang barter trade diri sa Panay. Labi na gid ang mga kabanuhanan diri sa probinsya sang Iloilo. Ang mga dalagko lang nga mga kabanuhanan sadtong mga panahon halin sa norte ang banwa sang Estancia. Ang madason ang Anilaw, Dumangas, irong-irong sadto nga amo ang syudad sang Iloilo sa karon. Kag ang katapusan amo ang Ugtong nga sa karon amo ang banwa sang Uton. Kag sa sentro nga bahin sang probinsya sang Iloilo, amo lang ang solo nga banwa sadto nga ang tawag sini amo ang banwa nga ginatawag Laglag. Tita Reg, nagaduwa-duwa ako kung sa diin ini nga banwa sa duha ang Santa Barbara o kung Lambunaw nga banwa sa karon. Tita, ibalik ko sa istorya sa banwa sang Anilaw nga nangin sentro sang barter trade o kung ang pagbayluhanay sang produkto kay diri nagadungka ang dalagko nga mga galleons sang mga tawo halin pa sa mga malayo diri sa Asia kag Europa kay ang aton nga mga produkto sadto nga ginabarter sa mga pangayaw o kung pagbayluhanay amo ang kasapatan, like karabaw, baka, baboy, kanding, manok, mga utanon, kay mga isda nga bangros, kay wala ini nga isda sa ilang nga mga nasyon.
Ang ila naman nga ginabaylo, amo ang mga gamit sa balay. Kutsara, tinidor, pinggan, yahong, kaldero, lagari, mga gamit sa mga balay, panapton, kagiban pa. Tita Reg, ang una gidgali nga naabutan sa mga katsila sadto, kag ang nagapangulo sa mga tumandok, amo ang mga tawo, ngang ilang mga ngalan, ang tumpan, kag salinap. Kag sadto nga mga panahon, Tita Reg, masadya gid ang banwa sang anilaw, kay madamo nga mga pangayaw ang nagakadto diri sini nga banwa, halin pa sa mga nagkalain-lain nga nasyon. Kay sunod sa mga tigulang, sang sila mga buhi pa, diri sini nga dako nga pantalan, nga ginadungkaan sa mga galyon, kay ini galyon safety sa mga balod. Kay gintungaan sang banwa sang Banate kag Baratak Nuevo, nga kung magbagyo, tama gid kalinong. Kay may gamay pa nga isla sadto, nga sa sini nga panahon, wala na. Kag sa pagpadayon ko, tita, sa tuig 1782, ginatakasan na permi sa mga pirata nga moros ining nga banwa. Kung wala sa mga gwardiya sibil nga madamo, kagin pangawat ang mga hayop, mga produkto sa mga pumuluyo diri sini nga banwa. Kag may maabtan nga mga kababainhan, ginabihag nila kag dalon sa lugar sa Mindanao. Kagkay masamina nga ginatakasan sa mga pirata ang mga tao diri, naglalaptan na sa mga kaiping nga mga kabanwahanan. Kag ang kalabanan nga angalan o kon apelyedo nga nagasugod sa A, laban gid sini sa ila, taga Anilaw. Kay sa Batangas gani may banwa man sang Anilaw. Kag dira sa Dueñas may kalye man nga Anilaw. Kag dito man sa Mindanao may kalye man nga Anilaw. Kay madamo na nga mga naga-estar dito nga mga taga Anilaw, Iloilo. Kag sadtong 1790, diri naman nagdugang ang mga kabanwahanan diri sa probinsya sang Iloilo. Isa na diri ang Banate, nga ang banwa sang Anilaw nangin arabal na lang sang Banate. Kay sang ulihi, sa tuig 1932, paagi sadto sa kay-anay Deputy Governor sang probinsya sang Iloilo, ginpabulag niya ang Anilaw sa banwa sang Banate. So ibalik ko anay, sang wala na ining banwa diri sa malapit sa dagat. Ang ginhalinan sa mga banwa nahimo nga Barangay Pantalan. Ang Barangay Pantalan pagwa sa banwa sang Anilaw sa tuo nga bahin panorte. Diri sini ang nasambit nga barangay. Kag ang mga ulihing tubo matingala gid kay ang ngalan Pantalan, pero wala man sang dungkaan sa mga sakayan o kunpier. Yari ang akon nga pagsaysay. Ang pinakamatuod sini, ang Pantalan sadto diri nahamtang sa Barangay Santa Rita. Nga ang Barangay Santa Rita, sitio lang sang Pantalan. Kag diri nahamtang sadto ang ginatawag nga Baluarte. Kag abi mo tita, sang ulihi ko na lang mahibaluan ang meaning sang Baluarte paagi sa dictionary. Ang Baluarte gali, watchtower, landmark, parola. Ngang ining parola, ginasaka-sakaan ko pa sang ako nagapangidaron sang 8 ka tuig. Mga 15 katapak pa ang iya kataason sini. Na kuntani, wala pa ma-demolish ang among nga parola, kuntani, mangin historical heritage sang amon banwa. Ugaling ang pagguba sini, ginhimo nila sa tungang gabi. Amo nga wala gid mapunggi. Kag napanas ang amon ga puno sang parola, Tita Reg. Pero ang nabili na gid lang ang ngalan nga Baluarte, sitio ini sadto. Kag isa ang sitio Moros, nga diri nagakuta ang Moros kung sila ang magdungka. Balik ko sa parola o kung watchtower. Palibot sini ang iya nga hagad kay sunod sa makatigulangan, sa ibabaw sini may nagabantay. May nagabantay gid adlaw kagabi kag may teleskopyo sa ibabaw nga nagalantaw kun may magaabot nga mga pirata kay makilala gid ang iya sa mga pirata nga sakayan. Kay amo ini ang ila ginatawag nga vinta. Kay ang ila nga mga layag do mga panyo ini kun maghumlad kag lain diri sa aton ang layag sa mga tumandok. Ang mga katigulangan naton kag kung makita sang nagauyat sang teleskopyo, dayon niya pasigahon sang masanag ang suga
agod o konsenyales nga may mga pirata nga nagapadulong. Dayon patunugon sang mabaskog ang lingganay nga dako agod ang mga kababainhan makapalagyo sila padulong sa bukid. Kaglakip man ang mga katigulangan, mga kabataan, hasta ang ilang nga mga hayop, Tita Reg. Makita pa ang banaw, banas o konkarsada sadto, duha ini ka portion nga ang sampaw sang bago nga duta, mga 3 feet na ang dalom sini. Nga nagatadlong gid sa bukid sa Santa Ana. Nagsuno pa gid sa katigulangan, diri sa barangay sang Santa Rita, ang banwa sang Anilaw. Ugaling sang ulihi, ginhali nila ang banwa sa mataas nga bahin. Sa paglikaw sa liwat nga pagsalakay sa mga pirata, kag suno pagid sa ila kay manubo ang una nga banwa, nga kuntingulan malunang ini. Tita Reg, naabdan ko pa ang puno sang kampanaryo, nga amo pa ang saksi sini mga maragtas sang banwa sang Anilaw. Kag sa sining ginhalinan nga banwa sang Anilaw, ini nga barangay, diri man ako natawo. Kag diri man ako siguro matunod. Kaya ang kahalimbawa ko, kung sa mga adlaw, do mga alas 3 sa hapon, nga madali na lang magatunod. Kag iniman nga barangay, sa diin ako nagserbisyo sang malapit sa 60 anyos. Tita Regine, diri ko na lang tapuson ang malawid kong story. Kag ang masunod kong story, ang tigulo, ang lingganay nga bukay sa panay. Sa liwat, maayong hapon sa inyong nga tanan, ang tagpadala Nong Muning sang 4th District. May God bless us all. Kanamino, kay hindi lang about life, hindi lang about family, hindi lang about sa mga trahedya nga nag-aabot sa atong kabuhi, mga love stories, kundi about history naman ang kinashare diri sa aton. So nag-level up na gid, no? Ang KLP nag-level up man ang inyong mga istorya nga ginapalabot diri sa aton. And nice, because no, at least we can learn so much sa mga istorya ninyo, especially kiti historical ina. And I'm sure may mga basihan man kan mo sa inyong mga ginapang share diri sa aton. So salamat gid sa imuha, Nong Muning sa 4th District. Thank you so much gid sa sininga gin-share mo sa aton sa sininga hapon ang istorya sa inyong banwa sang Anilaw. Magapanambali kita, it is now 8 minutes before 3 o'clock. Sa gihapon ka open ninyo si Tita Regine, magabalik kita pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mayara sang tuman kamarubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ipabilin ang maayo nga panglawason sa panahon sang Pasko. Mag-ehersisyo sang nagakaigo apisar nagabakasyon. Magpain sang tunga tubtub 1 ka oras nga tiyempo para sa pag-ehersisyo kada adlaw. Magkaon lang sang nagakaigo ilabi na kun madamo sang handa sa lamesa. Balansihon ang pagkaon sang karne, utan, prutas kag dessert. Indi buot silingon nga madamo ang preparasyon. Mapagusto ka naman sa pagkaon. Antes magpadulong sa Christmas party, magkaon ka na nga daan sang jutay halin sa inyo balay agud makontrol mo ang imo pagkaon sa tion sang selebrasyon. Kung magkuha sang pagkaon sa buffet, tilawi anay ang pagkaon kung mauyunan mo o kung indi, antes magbutang sang madamo sa imo plato agud indi mauyang. Mag-istorya sa imo mga kaupdanan samtang nagakaon agud may banding kag lubos nga ma-enjoy ang selebrasyon kag malikawan ang pagkaon sang sobra. Mag-inom sa nagakaigo nga kadamuon sang tubig agud mangin husto ang kabulusgon kag malikawan ang pagkuyam-kuyam pagkatapos magkaon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies.
Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangon dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bombilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man. Kung nagahugas sang pinggan, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayra sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler. Minutes before 3 o'clock, luya ko lang umpisahan ang ining istorya. 15th story ni Nanay Del sa Zaraga. Nanay Del, I know, ara ikaw dira sa Ponce Guimaras, kay pamasyar ikaw dira, no? Sa kay Toto Ting mo, kay nagbabalo ka man. Ngara ikaw dira sa mo. But I just hope, ha? May radyo ka mo dira and all set sa pagpamati. Kung hindi ko man siya matapos today, ang letter mo, tapusin natin tomorrow. Upmisahan ko lang today. Alright? This is our 15th story. Diri sa KLP, ang Tigulo, ang akong classmate. Dearest Inday Regine. All Bumble staff, brilliant and talented contributors, and avid listeners, good afternoon. Hinday samtang nga nagapamati ako sa Christmas songs, gina-recall ko ang mga inadlaw sang bata pa ako. I was a grade 3 pupil of Iloilo Normal School Training Department, La Paz, Iloilo City. Malapit lang ang amon balay sa school, kag bisan madalagan lang ako, hindi ako malate. This elementary school had a high standard of learning. May protocol nga bawal sa mga pupils maghambal Bisayan dialect. Bisan tiko English, speak English gid. Inday ang patakaran, pag madakpan, nagabinisaya, lista ngalan. Words spoken. Kagdalon ikaw sa korte. O kung sa court. Kay every other Friday, there's a court trial. Grabe ba? Good patakaran, kay we were trained to speak fluent English. Sa bagay, walinday one time, nagpaninda ako sa La Paz Market with my younger sister. Unknowingly, ang classmate ko nga lalaki, ara sa likod ko. Nagbakal ako isda. Ti Inday, alang-alang mag-English ako. Ay abaw, nabatian sang classmate ko. Hambal niya, halaka, dakop. Siling ko, sorry lang anay, first offense ko pa lang. Di ano ma-English yun kuya, sa manubaligya isda. Forgive gid anay, migs ha? Sabat niya, ay, kung hindi lang Christmas sabong, court trial ka gid mo. Migs, thank you gid and Merry Christmas, kaayo sa imo. Hambal ko. So from that time in the Reg, I was very, very careful of what to say. A lesson for me to learn. In the Reg, 4 months after, na-accelerate ako sa grade 4. Yes, bago nga grado, new teacher, new environment, and new adjustment. It so happened that one of my classmates was the daughter ng aton nga Vice President sa Pilipinas, Mr. L. This daughter was
M. Talang siya kay M. She was nice, friendly, and understanding. She became my friend. One time, ang among niya teacher advisor, ginambala niya ko nga tudluan ko kuno or tutoran ko si M sa reading. Yes, and I understand her deficiency. May lang kay tama gid ka pasensyosa ining little teacher niya. So, intay, sometimes, niluoy ako sa iya. Much to her desire to learn, dumabudlay gid para sa iya. Abaw, maano na gid si little teacher? Na-apply ko na gani ang kilometric patience ko. Di bale, may ambition when I grow up is I also want to become a big teacher. So, one Friday afternoon, si M, gin-invite niya ako kag ang magulang ko nga lalaki nga maglantaw film sa ila. Baw Mickey Mouse pa to. Sa ila balay kay may projector sila. Abaw, inday lipay-lipay gid kami. Pag 6 p.m., nagpanukto kami sa ila gate. Dayon bukas ang guard, kagin pasulod kami. Pagsulod namon sa ila balay, of course mansion, dungan kami ni brother ko greet, "Good evening, ma'am. Good evening, sir." They're both surprised, admired, and asked M, "Who were those children?" Tapos nasabat si M, "They're my classmates." So after viewing, we bid good night, kag nagpasalamat kami. Ang mother ni M nag-invite sa akon inday to be with them pagka next day sa Villa Beach para sa ilang relaxation day. Ti inday nagsabat ako politely siling ko, "Ma'am, malasensya pa ako kay nanay." And it's yes. So morning came at 7 a.m. may nagpark a black car in front of our house. Ti dayon bukas ni M siling niya, "Del, sulod na. Maihatag ako sa imo nga dal. Munyeka." Abaw, so very excited am I in the edge that I forgot to say good morning sa mother ni M. Sa tupad gid ni M ang iya nga yaya. Pues, laging handa sa sugo ni Senyorita M. Inday na ako man, nga abala nga pagkakita ko sang piano, siling ko kay M, "Pwede ka tukar? Bisan do, re, mi, fa, sol, la, ti, do lang?" All that time, sabat niya. Ay, nalipatan ko na ang munyeka. Lunch time, everybody served. Nuko, all seafood, fruits, and very colorful ang table. In the red, I remembered the promised beautiful doll. Aba, nagbisyo na ako. Ahay, see? How loving and thoughtful was M's mother inday. Siling niya, "Ipahungit si Del kay yaya mo, M." Labot pa, in the red, sula ako maanad maghalin kay nanay. Besides, if you promise Del something, have a word of honor. Inday, part of growing up again? Hours passed, ginguto man ako, so nagkaon man, tarsa man ako. Why can't I tell M? Ti ang munyeka nga gintugaan mo, M, sa akon, di na. Oh, Del, my little teacher, you're so polite and shy. You controlled your emotion by suffering your pain? Ti ang mga elder brothers ni M, naga-enjoy sila playing chess and games that need sinalmon nga mga hole-ins. Bala inday how? At 5 p.m. nagpauli kami. Ginhapit ako sa balay. Sila isang mother ni M, Del. Salamat kay nanay mo, ha? Kitudluy man si classmate mo, Del, ha? Oo, ma'am, siling ko sa bagay. Ako sina ang little teacher niya. Ti, salamat liwat. Subunan tayong istorya dari ni Nanay Del. Buwas, mga kabombo, wow, naging classmate niya gadi. Ang isa sa mga anak ni Vice President Anay. Balaan nyo na kung sino, di ba? Sige, very interesting. Ayun yung istorya. Panubalikan natin ini tomorrow. Tapusin natin ini. For the meantime, ang mga istorya nyo man dira, bago magabot ang 2024, I hope ma-email nyo na sa bombo_iloilo at bomboradio.info or napadala nyo na sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Balikay kita buwas. Salamat, kids. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.